Si Makoto Masumi ay laging nag-iisip na isa lamang siyang regular na high school student na naninirahan sa modernong Japan, ngunit isang araw, kinuha siya ng isang Diyos upang sabihin sa kanya ang isang sikreto. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay binangga ni Truckon, at gusto ng kanyang mga magulang na si Makoto ay maging isang magiting na bayani. Pagkatapos ay ipinadala siya ng Diyos sa isang alternatibong mundo ng walang ibang salita, at sinabi sa kanya na makikili niya ang isang Diyosa na magtuturo sa kanya ng higit pa. Nang makarating si Makoto sa lugar ng Diyosa, nagsabi siya ng mga insulto kay Makoto na tinatawag siyang pangit, mukhang di naliligo, at puro lang TikTok at ML ang inaatupag buong araw. Sinabi niya sa kanya na nakahanap na siya ng iba pang mga bayani upang iligtas ang kanyang mundo at hindi na kailangan ng isang nilalang na katulad niya. Kaya't ipapadala niya siya sa dulo ng mundo kasama ang iba pang mga halimaw at mababanggas na hayop. Dahil tungkulin niyang bigyan siya ng kapangyarihan, binibigyan lang niya ito ng kakayahang umunawa at magsalita ng mga wika ng mga nilalang maliban sa tao. Pagkatapos, sinabi ng Diyosa kay Makoto na huwag gumawa ng masama at ipinadala na sa ibang mundo. Nahulog si Makoto sa isang hindi matao na lupain, at naglakad siya sa isang mataas na bundok sa loob ng 3 araw na walang pagkain or tubig. Hihimatayin na sana siya nang marinig niya ang isang babae na humihingi ng tulong. Siya ay nagmamadali upang iligtas siya, ngunit nalaman na ito ay isang takot na babaeng baboy na nakasuot ng damit ng tao, at isang asong may 2 ulo ang sinusubukang kainin siya. Iniiwasan niya ang mga pag-atake ng aso at ginulo ito sa kanyang bilis bago ito sinipa sa leeg, at tumagos siya sa katawan ng hayop na parang isang bala. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay may malakas na kakayahan na ibinigay ng Diyosa. Nagulat si Makoto sa kanyang mga kakayahan, at ang takot na babaeng baboy ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kahilingan na makipagkaibigan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang orc na si Emma, na isasakripisyo sa isang dragon sa tuktok ng mataas na bundok. Dinala siya ni Emma sa kanyang nayon at tinuturuan siya ng fire magic, na namaster kaagad ni Makoto. Kinaumagahan ay tumungo siya sa mataas na bundok upang harapin ang dragon na nagtangka na kainin si Emma, at dahil siya ay nasa archery club sa kanyang dating paaralan. Binago niya ang apoy sa isang bow at arrow at tinamaan ang isang gate gamit ang kanyang fire arrow, kahit na isang practice shot lang ito para sa kanya. Ang arrow ay sumire sa gate, at ang mga masasamang tao na nanliligalig sa mga orc ay agad na natalo sa pag-ataking iyon. Ginagamit lang nila ang pangalan ng dragon para manghuli ng mga orc, ngunit ngayong sinaktan na ni Makoto ang bahay ng dragon, lumabas ito para lumaban sa kanya. Sinasaklaw ng pulang hamog ang lahat, at lumabas ang malaking dragon at inatake si Makoto, na umiiwas sa lahat ng pag-atake nito. Kumapal ang pulang hamog, ngunit si Makoto ay may bagong sensory skill na nagbibigay daan sa kanya na makita ang dragon sa kabila ng pulang hamog, at iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake bago simulan ang kanyang counter-attack. Pagkatapos ay lumikha siya ng mga fireball sa lahat ng dako sa paligid ng dragon at pinasabog siya na lubos na nagbigay ng pinsala sa dragon. Ipinakita ni Makoto ang kanyang husay sa boxing sa 3 suntok lamang, at napatumba niya ang dragon. Ngunit sa sandaling hinayaan ni Makoto ang kanyang depensa, ginamit ng dragon ang mga mahiwagang mata nito upang bitagin siya sa isang ilusyon kung saan sa tingin niya ay mamamatay siya. Nakita ni Makoto ang kanyang junior sa archery club, si Nukumi, na medyo maganda at sikat, at sa kanyang ilusyon ay umamin ito sa kanyang nararamdaman at medyo mapilit. Alam ni Makoto na hindi ito posible, dahil kulang siya sa hitsura, tangkad, utak, at maging sa pera, kaya masasabi niyang isa lang itong ilusyon, at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para alisin ito. Ngayon ay napagtanto niya na ito ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos, at gamit ito, maaari niyang manipulahin ang paligid niya sa kanyang kalooban. Ginamit ni Makoto ito para maramdaman ang dragon kanina, at ngayon ay ginagamit niya ito upang palakasin ang kanyang mga kamao para makalusot siya sa bitag ng ilusyon. Nasa labas na siya at handang talunin ang dragon, ngunit kumikilos ito na parang kuting na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang dragon ay dumiretso sa punto, na nagsasabi na nakita niya ang kanyang mga alaala at interesado na makita ang higit pa sa mga ito, at sa kadahilan ng iyon ay nais niyang mag-alok sa kanya ng isang kontrata upang maging kanyang kasama, na makikinabang sa magkabilang panig. Si Makoto sa una ay nag-aalangan, ngunit sumang-ayon siya sa kontrata, at sinimula ng dragon ang ritual. Pinalibutan sila ng magic, at habang nakumpleto ang kontrata, nag-transform ang dragon bilang isang magandang babae, tunay na kaakit-akit at mukhang may kamukha na isang TikTok influencer.
Nadismaya si Makoto, dahil mas interesado siya sa isang dragon servant kaysa sa isang babae, at sinabi sa kanya ng dragon girl na ito ang dahilan kung bakit siya magiging single forever. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dragon girl na sa isang kontratang tulad nito, ang mahinang nilalang ay kumukuha ng anyo ng mas malakas, at dahil siya ay magiging isang babaeng tao, siya ay naging isang samurai dahil siya ay interesado sa mga Korean drama na nakita niya sa mga alaala ni Makoto. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang bagong master sa kanyang demiplane, na isang kakaibang mundo na siya lamang ang maaring makapasok, at habang inaasahan ni Makoto na ito ay magiging madilim at puno ng mapanganib na dragon, nalaman niya na ito ay isang luntiang forest area na nagbago ayon sa mga alaala ni Makoto. Nakikita ang napakalaking lugar sa ilalim ng kanyang utos, naisip ni Makoto na ito ay pwedeng maging real estate area at gustong magtayo ng lungsod dito. Iniisip na ito ay magiging isang mistak at maalamat na lokasyon. Pagkatapos ay dinala niya ang Dragon Girl sa mga orc para ipaliwanag na hindi siya interesado sa pagkain ng mga ito, at nagpa-party sila para sa kanilang bayani. Nakipag-usap si Makoto kay Emma at iniisip na siya ay matalino, mabait, at isa ding maganda para sa mga pamantayan ng orc, at nagsimulang mag-isip kung maaari siyang maging pangunahing tauhang babae sa kabilang mundo. Maaaring hindi siya isang masamang pagpipilian kung pinag-uusapan lang natin ang tungkol sa menu para sa hapunan at hindi tungkol sa isang kasintahan. Samantala, iminumungkahi ng Dragon Girl sa punong nayo na lumipat sila sa isang mas magandang lugar, at kinaumagahan, lahat sila ay nag-impake ng kanilang mga bag upang lumipat sa kanyang demiplane at maging mga unang residente ng Dream City ni Makoto. Sinusubukan ni Makoto na kumbensihin sila na hindi niya intensyong kunin silang lahat, ngunit determinado ang mga orc. Pagkatapos ay ginagawa ng Dragon Girl ang lahat ng mga ito ng kanilang mga bahay at tindahan sa kanilang syudad. Hindi nag-aaksaya ng panahon, ang mga orc ay nakagawa ng ilang pag-unlad sa pagtatayo ng lungsod, at si Makoto ay nakabisado na rin ng iba't ibang mga elemento ng mahika kung saan nalaman niyang siya ay magaling sa water magic at hindi niya kayang gumamit ng wind magic. Sa labas, ang mga orc ay nagkakaroon ng ilang problema sa pagputol ng matitigas na puno, at tinutulungan sila ni Makoto gamit ang kapangyarihang nakuha niya mula sa Diyos na pinangalanan niya ngayon na Ki. Gumagawa siya ng sarili niyang harang sa paligid niya, at sa loob nito, pinalakas niya ang kanyang kutsilyo at nilaslas ang puno na parang mantikilya, bago ito binuhat at ibinagsak sa isang sulok. Maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang ki para pagalingin ang mga sugat ng mga orc, at hindi na kailangan ng magic ang trick na iyon, ngunit hindi niya nagagawa iyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ay bumalik ang Dragon Girl mula sa isang gawain, at hawak niya ang isang walang malay na dwarf na lalaki sa kanyang mga bisig. Sinabi niya sa kanyang master na ang dwarf ay nasugatan ng itim na higanteng gagamba, isang halimaw na may walang hanggang gutom. Pagkatapos sabihin iyon, sinira ng isang higanteng gagamba ang hindi nakikitang pader na nagpo-protekta sa kanilang mundo at sinubukang pasukin ito. Dumating ang higanteng halimaw ng gagamba sa demiplane, na napapalibutan ng madilim na aura at ang layunin nito na puksain sila ay nagpapatakot kay Makoto. Higit pa rito, ang dragon na babae ay tumanggi na tulungan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay nakipaglaban dito noon at na ang gagamba ay tatakbo pagkatapos ng kaunting pinsala. Kaya, ginagamit ni Makoto ang kanyang ki at hinarangan ang unang round ng pag-atake ng gagamba, bago ilunsad ang kanyang counter-attack at hiniwa ang isang paa nito. Ngunit bago siya maka-atake sa pangalawang pagkakataon, ang gagamba ay tumalon sa itaas niya at sinubukan siyang bitagin sa madilim na sapot nito. Pinutol ni Makoto ang kanyang sapot at paa, ngunit nalaman na kayang i-regenerate ng gagamba ang binti na kakaputol pa lang niya, at kahit gaano pa niya ito atakehin, patuloy itong nabubuo. Kaya binago niya ang kanyang diskarte at ginagamit ang kanyang fire magic at archery skills para makascore ng headshot sa gagamba. Pagkatapos nito, ginawa ni Makoto na sibat ang isang makapangyarihang fireball at inilunsad ito sa malaking gagamba na sumusunod pa rin sa kanya. Ito ay sumisipsip ng magic residue mula sa pag-atake ni Makoto at nagpapagaling sa sarili, kaya kailangan niyang baguhin muli ang kanyang strategy ng pag-atake. Lumilikha si Makoto ng maraming fire spears at naglulunsad ng pag-atake na tumusok sa gagamba, ngunit nakarinig siya ng isang pambabaeng tawa mula sa gagamba na ganap na gumaling at inatake ang pagod na si Makoto, sinira ang kanyang key barrier at sinaksak siya ng higanteng paa nito. Pinipigilan ito ni Makoto hanggang ngayon upang hindi niya sirain ang kanyang umuunlad na lungsod, ngunit ngayon siya ay galit na galit at lumikha ng isang malaking pagsabog na nagpalipad sa gagamba na may mga butas sa loob nito.
Pagkatapos ay gumawa si Makoto ng machine gun ng kanyang fireballs na nagpapanatiling atakihin ang gagamba, habang naglalaan siya ng oras upang ihanda ang kanyang ultimate attack gamit ang kanyang pinakamahusay na elemento, ang tubig. Lumikha siya ng isang malakas na pana ng tubig at inatake ang gagamba, na nagpatapon dito sa malayo, ngunit iyon lang ang magagawa niya at bumagsak siya pagkatapos dahil gumamit siya ng madaming enerhiya. Sa kasamaang palad, ang gagamba ay hindi papatay, at sapat na itong gumaling upang mahuli ng buhay si Makoto. Ang Dragon Girl ay natatakot na hindi niya mailigtas ang kanyang master, ngunit ang gagamba ay naging isang tunay na mapusok na talagang gusto ng sakit at pagiging dominado, at ang pakikipaglaban kay Makoto ay ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng labis na pagkasabik pagkatapos ng mahabang panahon, kaya nasiyahan siya sa bawat bahagi nito. Gusto ng gagamba na makasama ito sa bawat sandali ng kanyang buhay, ngunit sinuntok ito ng Dragon Girl at pinalaya si Makoto bago magbigay ng mungkahi sa gagamba. Hiniling ng Dragon Girl sa kanya na bumuo ng kontrata kay Makoto ngayon, kahit na siya ay walang malay, at maaari nilang makuha ang kanyang pahintulot sa ibang pagkakataon. Sumang-ayon ang gagamba na bumuo ng kontrata, at nang magising si Makoto, ganap na gumaling, nakatagpo siya ng isang babae na nakasuot ng itim sa tabi niya na nagpapasalamat sa kanya at nangakong ay lalaan ang sarili sa kanya. Nabigla si Makoto at kinilabutan, kahit medyo cute ang dalaga, hindi siya nakakakuha ng magandang pakiramdam mula sa kanya. Sinabi ng babaeng nakaitim kay Makoto na pinagaling siya ng Dragon Girl, ang kanyang munting clone, at ni Emma, ngunit tinanong lang ni Makoto kung sino siya. Siya ay tumugon na siya ang itim na gagamba, at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano siya bumuo ng isang kontrata sa kanya noong siya ay walang malay. At habang ang babae ay nagagalak, sinasabi niyang iniaalay niya ang lahat sa kanyang master, at natakot si Makoto na baka pagsamantalahan siya nito. Nang dumating ang Dragon Girl, nadidismaya si Makoto sa kanya at sarkastiko siyang tinawag na isang mahusay na lingkod, ngunit hindi naiintindihan ng mga dragon ang panunuya, kaya natutuwa siya, iniisip na sinadya niya iyon. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang Elder Dwarf na iniligtas niya noong isang araw. Siya ay mula sa isang sinaunang subline ng mga dwarf na lumikha ng maraming maalamat na mga armas at mga item, at kahit na ang Dragon Girl ay masyadong siyang pinupuri, siya ay medyo mapagpakumbaba sa pasasalamat kay Makoto sa pagligtas sa kanya. Nag-request din ng dwarf ng isang kahilingan para sa kanya, at gusto niyang ang kanyang nayon ay mapasok sa demiplane. Si Makoto ay medyo mabait at mabilis na tinatanggap ang kanyang kahilingan, ngunit ang Dragon Girl ay sumasaklaw sa kanyang kabaitan at sinabi na ang mga dwarf ay kailangang tuparin ang ilang mga kondisyon, tulad ng pagtulong sa pag-unlad ng lungsod at paglikha ng mga armas. Walang problema ang Elder Dwarf tungkol dito at sinabing kukumbinsihin niya ang kanyang angkan sa loob ng ilang araw, ngunit dahil sa pagiging mainipin, sinabihan siya ng Dragon Girl na mas mabilis itong tapusin, at nakatingin lang si Makoto sa Dragon Girl hindi na nagtataka kung bakit wala parent siyang jowa. Pagkatapos nito, ang mga underlings niya ay may kahilingan para kay Makoto. Gusto nilang pangalanan niya ang mga ito, at kahit na sa tingin niya ay walang espesyal dito, sila ay madamdamin at hindi tumatanggap ng pangkaraniwang mga pangalan. Si Makoto ay nag-iisip ng husto upang makabuo ng isang magandang pangalan, at pagkatapos na gamitin ang kanyang utak sa pag-iisip ng pangalan, pinangalanan niya ang Dragon Girl na Tomoe, na kinuha sa pangalan ng pinakamatapang na babaeng samurai sa kasaysayan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pangalan at sumasayaw habang nagsisimula siyang kuminang. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tomoe na ang pagpapangalan ng isang master ay nagpapataas ng lakas ng isang halimaw. At nagtataka si Makoto kung gaano na sila kalakas sa ngayon. Sinabi ni Tomoe na mayroong isang partikular na pangalan na maaaring maglabas ng higit sa kanyang lakas, ngunit sa halip na iyon, gusto lang niya ng isang organikong pangalan na binigay ng kanyang master. Ang susunod ay ang gagamba, at pinangalanan ni Makoto siya na Miyo, at iyon ay nagpapasaya sa kanya at nagiging masunurin. Kinabukasan, nakahanap si Makoto ng malaking pulutong ng iba't ibang species na kinabibilangan ng mga orc dwarf, gagambang tao, at butiki sa kanyang lungsod, at nabigla siya dahil hindi pa niya nakita ang huling dalawang species dati. Ngunit bago niya matanong ang kanyang mga lingkod, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa karamihan at pagkatapos ay nagsasagawa ng demokratikong halalan upang magpasya sa titulo ng kanilang master at opisyal na nagpasya sa pagtawag sa kanya ng Young Master, at nang nakita kung gaano kasabik ang mga orc, hindi niya sila matanggihan. Pagkatapos ay dumating ang pinuno ng mga dwarf upang batiin si Makoto at sinabi na siya ay halos hindi mukhang tao, at si Makoto ay nasaktan.
Ngunit pagkatapos ay sinabi ng chief na maliban kung siya ay pinadala ng Diyosa, imposible para sa kanya na kontrolin ang gayong makapangyarihang lingkod, at sinisira nito ang mood ni Makoto. Si Makoto ay nagngangalit, ngunit ang chief ay napanatag nang makitang wala siyang kasamang Diyosa dahil hindi pa rin nila ito gusto, at sa gayon ay nagpasya siyang pagsilbihan siya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tamoy ang mga taong butiki bilang kanyang mga tagasunod na magaling gumamit ng salamangka ng tubig at hangin, at lahat sila ay mga lingkod ni Makoto ngayon. Pagkatapos niya, ipinakilala ni Miyo ang kanyang mga taong gagamba na tinatawag na Ok, na ibinahagi sa kanyang sumpa na palaging gutom, ngunit sa sandaling uminom siya ng dugo ni Makoto, naputol ang kanilang sumpa. Ang lahat ng mga Ok ay nakakuha ng malakas na pagbabagong buhay, at sila ay bahagyang mga malalakas din tulad ng kanilang amo. Ngunit hindi comfortable si Makoto sa napakaraming demi-human sa paligid niya, at ngayon ay lubhang kailangan niyang makilala ang ilang tao. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang nayo ng tao sa malapit at nakita niya ang isang blonde na babae sa labas nito, ngunit sa sandaling lumapit siya sa kanya, kinilabutan siya at tumakbo palayo, tinawag siyang halimaw. Si Makoto ay nagulat at nagtataka kung ano ang nangyayari, at siya ay iniisip na ang babae ay tiyak na nakakita ng isang kakaibang bagay. Ngunit nang marating niya ang pasukan ng bayan, nalaman niyang nakahanda na ang mga tao para sa labanan. Si Makoto ay magalang at nagtanong sa kanila kung pwede siyang pumasok sa bayan, ngunit hindi nila naiintindihan ang kanyang wika at inatake siya, sigurado na siya ay isang halimaw. Tumakbo si Makoto gamit ang isang key barrier na nagpapalihis sa kanilang mga arrow, at napagtanto niya na sinabi sa kanya ng Diyosa na maaari siyang magsalita ng mga wika maliban sa mga tao, at sadyang ginawa niyang hindi niya magawang makipag-usap sa mga tao. Umuwi siya at umiyak sa tatlong babae sa kanyang buhay, na nagsasabi sa kanila na ang bawat nilalang ay maaaring magsalita ng tao sa mundong ito, bukod sa kanya. At pagkatapos ay sinabi ni Emma kay Makoto na ang mga tao ay hindi natatakot dahil sa kanyang wika, at si Tomo ay nagbiro, na sinasabi na ito ay dahil sa kanyang pangit na mukha, at nakakakuha ng malakas na suntok. Ang katotohanan ay si Makoto ay may napakalaking dami ng magic na pumapalibot sa kanya bilang isang nakakatakot na aura na katumbas ng 10 The Monkey, at ito ang nagpapatakot sa mga tao. Tinuturuan siya ni Emma na kontrolin ito, ngunit kakaunti ang pag-unlad, at dahil hindi susuko si Makoto sa pakikipagkilala sa mga tao, naghanap siya ng iba pang paraan para makontrol ang kanyang aura. Nagagalak siya upang matutunan ang kanilang wika, kumuha ng maskara upang itago ang kanyang mukha, at kumuha ng tool upang seryohan ang kanyang mahika. Ngunit ang mga gawain ay masyadong mahirap, dahil ang wika ng tao ay kasing hirap ng Japanese, at ang singsing na dinala ng dwarf upang maseryohan ang kanyang magic ay halos nasesira agad-agad. Sa pagtatrabaho sa parehong mga bagay na ito, unti-unti, natutunan ni Makoto ang wika ng tao ng sapat at nagpasya na isulat ito gamit ang mahika dahil mayroon siyang mga problema sa pagbigkas, at ang dwarf ay lumikha ng isang singsing na maaaring seryohan ang kanyang magic. Pumunta si Makoto sa kalapit na bayan, na nagpanggap na anak ng isang mayamang merchant, at ang kanyang dalawang utusan ay nagsisilbing mga bodyguards. Sa bayan, sa tingin niya lahat ay magaganda at gwapo, ngunit sa kanyang mga lingkod sila ay may katamtaman lang na mga hitsura, at ngayon ay napagtanto ni Makoto kung bakit siya kinukutya ng Diyosa. Narating nila ang Adventurer Guild kung saan ipinaliwanag nila ang singsing, ang maskara, at ang kawalan ng kakayahan ni Makoto na magsalita bilang isang sumpa. Ipinapaliwanag ng receptionist ang normal na negosyo ng guild kung paano nila mapapataas ang ranggo mula E hanggang S rank sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga trabaho. Nalaman din ni Makoto na kailangan niyang gumawa ng Merchant Guild card na maaari lamang gawin sa isang malayong lungsod. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang mga trabahong nakapost doon at nalaman na ang ace ng guild na ito ay lampas sa level 400, at ganoon din ang tungkol sa kanyang dalawang taga-ipaglangkod, ngunit ang mga maliliit na scroll sa pagsukat ay hindi sapat para sa kanila, at kailangan nila ng mas malak at mas makapal. Kaya't inilabas ng staff ang malalaking scroll na maaaring sumukat ng mga antas hanggang 1,600. Si Tamoy ay halos higit sa 1,300, habang si Miyo ay nasa 1,500, at si Tamoy ay medyo nainggit dito. Dahil hindi pa rin naniniwala ang lahat, nakipag-usap si Tamoy sa receptionist tungkol sa pinakamalakas na adventurer sa bansa at nalaman niya ang tungkol sa isang level 900 na babae na tinatawag na Sofia, na tinawag na Dragon Slayer pagkatapos pumatay ng dragon na pinangalanang Lancer. Kilala ni Tamoy ang dragon at hindi niya gusto ang Dragon Slayer, ang kanyang likas na kaaway.
Tinitingnan ni Makoto ang kanyang level sa guild at nalaman niyang level 1 pa lang siya, at pinagtatawanan siya ng buong guild. Pagkatapos ay nag-book siya ng isang silid sa isang inn para sa gabi, at ang manager ay naniningil ng dagdag hanggang si Tamoy ay nagbabanta na sisirain ang kanyang inn kung hindi niya bawasan ang kanilang babayaran, ngunit ang lahat ng ibang gamit sa bayan ay masyadong mahal, at ang Dragon Girl ay nag-iisip na ito ay isang kakaibang sitwasyon na haantong sa isang kapanpanabik na pakikipagsapalaran. Sinabi ni Makoto na sila ay sinusundan, at iniwan niya ang samurai na magsuri habang dinadala niya si Miyo sa isang dinner date, at sa pagbabalik nila sa inn, nakasalubong nila ang isang batang babae. May gustong sabihin ang babae, ngunit nag-aalangan siya, at hiniling ni Makoto kay Miyo na kausapin siya. Inaasahan niyang magiging mabait ito sa babae, ngunit tinakat siya ni Miyo, at sinampal siya ni Makoto, na sinasabi sa kanya na hindi ganito ang pakikipag-usap sa mga bata. Pagkatapos ay kinausap ni Makoto ang batang babae, na nagsasabing mayroon siyang kahilingan, at bago pa man niya sabihin ang gusto niya, umiyak siya at niyakap si Mako na emosyonal na nagmamanipula sa kanya upang kunin siya. Isang adventurer ang nanunood mula sa isang madilim na sulok, at siya ay masaya na ang maliit na batang babae ay gumagawa ng kanyang trabaho ng maayos. Sa isang silid ng hotel, ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Renan at sinabi na ang kanyang ama ay umalis muna upang bumili ng gatas at hindi na bumalik, at pagkatapos ay pumunta ang kanyang kapatid na babae upang bumili ng tinapay at hindi na rin siya bumalik, at ngayon na siya ay nag-iisa at naghihirap gusto niyang tulungan siya ni Makoto. Samantala, ginagabayan ni Tamoy ang kanilang karwahe kasama ng kanilang mga kalakal nang inatake siya ng mga armadong magnanakaw, ngunit sila ay masyadong mabagal at mahina kumpara sa kanya. Madali niyang naiwasan ang kanilang mga pag-atake, at isang sipa lang ang kinailangan niya para mabali ang lahat ng buto sa kanilang dibdib. Pagkatapos ay hiniwa niya ang dalawa sa kanila gamit ang isang indayog ng kanyang espada, kinuha ang huling isa upang tanungin, at dinala siya sa silid ng hotel kung saan siya pinagalitan ni Makoto dahil sa pagpatay sa mga tao. Pagkatapos ay nakita niya ang sketch ng kapatid ni Renan, na si Tora, na ginawa ng maliit na batang babae, at si Makoto ay hindi mapalagay mula nang makita niya ito. Kamukhang kamukha niya ang crush niya na si Nukumi, kaya naman sinuri niya ang memorya ng bihag na babae at nalaman niyang kinuha ng kanyang gang si Tora. Inutusan niya sina Miyo at Tamoy na hanapin siya kaagad, at nagtataka sila kung bakit naiinip ang kanilang master. Ang mga babae ay nasa labas magdamag na sinusubukang maging mga detective, at kinabukasan ay isinama ni Makoto si Renan habang ibinebenta niya ang prutas mula sa demi-plane sa merkado sa halagang 500 gintong barya. Sa kanilang pagbabalik, naiisip Perrin ng kawawang babae ang pagkawala ng kanyang kapatid at iniwan siyang mag-isa para palayasin ang mga maniningil. Ngunit pagkatapos ay nakakita si Renan ng isang tao at tumakbo patungo sa kanya, sinabi kay Makoto na uuwi lang siya saglit. Ngunit si Makoto ay sapat na matalas upang mapansin kung ano ang nangyayari, at ginamit niya ang kanyang ki upang mag-imbestiga, at nalaman na nag-uulat si Renan sa isang adventurer na humiling sa batang babae na magnakaw ng 500 gintong barya mula sa merchant. Binyantaan niya ang batang babae na kung hindi niya gagawin iyon, magdurusa ang kanyang kapatid, ngunit kung magnakaw siya ng hinangin niyang halaga, pareho silang magiging malaya sa utang. May matinding moral si Renan, ngunit para sa kanyang kapatid, nagpasya siyang ipagkanulo ang lalaking nagbigay sa kanya ng tirahan at pagkain. Narinig ni Makoto ang lahat, at sa tingin niya ay hindi na maliligtas ang mga taong iyon, ngunit ang bayang ito ay kailangan ng isang bayani. Samantala, nagawa na ni Tamoy at Miyo ang kanilang trabaho at nalaman na si Tora ay nabubuhay sa isang kulungan sa ilalim ng lupa. Masama ang pakiramdam at nanghihina si Toro, ngunit madali siyang pinagaling ni Miyo at pagkatapos ay sinira ang pinto, hinihiling na sumama siya. Ngunit pinigilan sila ng pinakamalakas na adventurer sa bayan, isang cowboy na nagngangalang Ace. At pagkatapos ay sumama sa kanya ang kanyang mga kasamahan, na parehong mga lalaki na kumokontrol kay Renan. Sinabi ni Tamoy na hindi nila sila kaya kahit magtulong-tulong pa sila, at si Ace ay kumikilos tulad ng isang bayani sa panlabas ngunit siya ay talagang isang kalunos-lunos na kontrabida at duwag. Nagalit si Ace at inakusahan silang nagpapanggap ng kanilang level, ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang paninindigan at hiniling sa kanila na sumali sa kanilang koponan. Ang mga babae ay magalang na tinanggihan siya, ngunit pagkatapos ay iniinsulto ni Ace ang kanilang master, tinawag siyang tiktokerist at sinasabi na puro lang TikTok ang kanyang alam at hindi man lang mautusan ng kanyang nanay.
Nagpagalit ito kina Tamoy at Miyo, at sinuntok nila si Ace na nagpahayag na gumagamit siya ng isang malakas na spell ng shield na maaaring hamarang sa isang missile. Si Tamoy ay mas nasasabik na lumaban ngayon, at sa kanyang susunod na suntok, nabasag niya ang kalasag at pinabagsak si Ace sa pader bago pinabagsak ang lahat. Samantala, hinaharap ni Miyo ang iba pang mga tulisan, at sa prosesong ito, sinira niya ang mga pader at pinalaya ang iba pang mga adventurer na banihag doon. Nagkakaroon siya ng pagkakataong pagsasampalin si Mills na nagpamaga ng mukha nito, at sobrang namamaga ang pagmumukha nito na parang kinagat ng mga bubuyog. Ang vice leader ng mga tulisan ang natitira, at si Tamoy ay kinulong siya sa kanyang ilusyon, at sa loob nito, naisip niya ang kanyang sarili bilang isang bahagi ng isa pang uri ng anime na nagsasangkot ng mga galame. Ngayong natalo na ang mga magnanakaw, sinira ng mga babae ang gusali, at ginagamit ni Ace ang kanyang natitirang lakas upang kunin si Towa bilang hostage, ngunit sinuntok siya ng mga galit na babae at pinalipad siya sa langit. Pagkatapos ay sumabak sila sa isang kompetisyon tungkol sa kung sino ang makatalo ng higit pang mga tulisan, at hiniling kay Towa na maging kanilang judge habang ipinapakita nila ang kanilang kapangyarihan. Bilang resulta ng kanilang kompetisyon, ganap nilang sinisira ang bayan na parang mga meteorite na bumagsak dito. Muling nagkasama sina Renan at Towa, at habang nagpapasalamat si Towa kay Makoto, nakita ni Makoto na maliban sa kulay ng buhok nito, eksaktong kopya siya ng crush niya. Pagkatapos nito, oras na para parusahan ang dalawang alagad niyang babae dahil sa pagsira sa bayan, at hiniling ni Makoto kay Miyo na bigyan siya ng tali upang maitali niya sila. Pagkatapos ay itinali niya ang lubod sa isang palaso at ibinaril niya ito sa langit. At ang dalawang alagad niyang babae ay mabilis na lumipad sa langit. Upang maiwasan ang responsibilidad ng kanyang mga tagapaglingkod na Some-Iris sa bayan. Itinago ni Makoto ang katotohanan mula sa lahat, tumakas sa bayan kasama ang kanyang dalawang babaeng alagad, pati na rin si Renan, at ang mga adventurer na iniligtas niya. Sa daan, sila ay naglalakbay sa Merchant City, at dahil sa kapangyarihan ni Tamoy, nabura ang mga alaala ng mga adventurer na kasama nilang naglalakbay, at sa tingin nila ay nawasak ang syudad dahil sa isang halimaw na umatake. Sa isang center, sinubukan ni Makoto na paghiwalayin sina Miyo at Tamoy upang hindi makasira ng ibang bayan. Ikinwento ni Makoto kay Tamoy ang mga kwento tungkol sa mga samurai na nagsanay ng lubos para lumakas, at nagustuhan ni Tamoy ang ideya at agad siyang humingi ng pahintulot nito na lumabas sa labas at magsanay. Ngayong wala ang kanyang karibal, naisip ni Miyo na makukuha niya ang lahat ng atensyon ng kanyang master, ngunit mahigpit ang magiging kompetisyon dahil meron pa si Towa. Ang grupo pagkatapos ay naglalakbay sa isang karwahe, at sa daan, naramdaman ni Makoto ang ilang mga killer bee monsters gamit ang kanyang ki. Sinabi niya kay Miyo na kailangan niyang harapin ang mga ito, at ginagamit niya ang kanyang pamaypay para atakihin ang mga insekto gamit ang kanyang wind blade attack. Gustong magpatuloy ni Makoto, ngunit sinabi sa kanya ni Towa na kailangan nilang mangolekta ng mga item mula sa mga halimaw, at hindi maaaring tumingin si Makoto sa kanya dahil paulit-ulit siyang natutokso na tumingin sa ibang bahagi nito. Ngunit habang pinapanood niya itong pinutol ang mga bangkay ng halimaw, nababawasan ang interes niya sa dalaga. Kaya sa pamamagitan ng paglalakbay at pakikipaglaban sa mga halimaw sa daan, narating ng grupo ang bayan ng mga ngalakal. Nang malapit na silang makarating sa gate, nakakita sila ng isang pambihirang uri ng halimaw na bubuyog na tinatawag na ruby eyes, at ang mga ordinaryong adventurer ay hindi kumpiyansa na kaya nila sila. Hiniling ni Makoto kay Miyo na patayin ang mga insekto, ngunit nang hilingin sa kanya ng mga adventurer na huwag sirain ang kanilang mahahalagang katawan, nainis si Miyo at sinabihan ang kanyang master na pumunta at gawin ito mismo. Nang makitang wala na siyang pagpipilian, dinala ni Makoto ang kanyang bow at arrow at binaril ang mahinang bahagi ng mga ruby eye monsters at tinalo silang lahat. Hindi sila makapaniwala na ang isang level 1 na merchant ay maaaring maging ganito kahusay sa pakikipaglaban, ngunit hindi sila naging interesado kay Makoto ng higit sa 5 segundo, dahil kailangan nilang pumunta at kolektahin ang mga hilaw na materyales mula sa mga rare na halimaw bago pumasok sa bayan. Dahil nawasak ang nakaraang bayan bago mailipat sa ibang lugar ang balita sa pagpaparehistro, kailangang muling magparehistro si Makoto, at nalaman niyang level 1 pa rin siya. Ngunit nakahanap siya ng S-rank quest ng isang patron na magagawa niya sa kabila ng pagiging isang E-rank. Gusto ng kumpanya ng art trading ang mga mata ng ruby monsters na kakahanap lang niya, at sa palagay ni Makoto ito ang perpektong pagkakataon para kumita ng kaunting pera.
Kaya't kapag hinati niya ang materyal mula sa pangangaso sa mga adventurer, kinuha niya ang lahat ng ruby ice at ilang iba pang materyal. Nagpasya silang magkita-kita sa gabi para mag-party at ipagdiwang ang pagdating dito ng ligtas at kumita ng malaki. Ang kanilang mga guild card ay gumagana bilang mga mobile phone na ginagamit nila kung saan maaari nilang tawagan ng isa't isa, ay access ang mga mapa ng bayan at mga monster encyclopedia, at maging ang nilalaman ng paywall. Sa gabi, nasisiyahan ang grupo sa pagkain ng karne at pag-inom ng alak habang mas nakikilala ang isa't isa. Mayroong isang elf archer sa grupo, isang human alchemist, at isang dwarf warrior, bukod kay Tora, na isang magnanakaw. Hinahamon ng lasing na dwarf na babae si Makoto na makipag-arm wrestling, at natalo niya ito ng napakabilis habang ang iba ay nahihimatay pagkatapos uminom ng madami. Binabalaan ni Towa si Makoto tungkol sa kumpanyang art trading na haharapin niya dahil narinig niya na may masamang nangyayari sa kanilang mga kliyente. Dahil dito, labis na nag-iingat si Makoto, at kinuha niya ang mga ruby ice bago pumunta sa kanyang silid sa hotel kung saan naghihintay si Miyo sa kanya. Si Miyo ay talagang desperado na magkaroon ng quality time sa kanya at nais na sirain ang isa sa mga kama upang madagdagan ang kanyang mga pagkakataon, ngunit si Makoto ay walang plano na magpasakop sa kanyang mga pantasya, at siya ay dumiretso sa pagtulog. Kinabukasan, bumalik si Makoto sa demiplane dahil maaari na niyang likhain ang mga importanteng bagay. Doon, kinuha ni Emma ang trabaho bilang kanyang sekretarya, at ipinaalam niya sa kanya na ang bawat species ay naninirahan at ginagawa ang kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng kanilang lakas, lumikha sila ng isang higanteng kastilyo para kay Makoto, na ang plano ay natutunan nila sa panonood ng mga K-drama mula sa kanyang memorya na naitala at isinalin ni Tomoy. Habang pinauusapan ang Dragon Girl na si Tomoy, sina Makoto, Emma, at kahit ang kanyang maliit na clone, ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya. Ngunit si Makoto ay walang oras upang isipin iyon habang ang pinuno ng mga dwarf ay tumatakbo upang sunduin siya sa kanilang pagawaan kung saan ipinakita nila sa kanya ang maningning na mga sandata na kanilang nilikha. Ngunit tumanggi si Makoto na isuot ang mga ito dahil siya ay isang archer at hindi isang warrior, at ang mga dwarf ay nagsimulang umiyak. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Makoto ang isang kasuutan na akma sa kanyang estilo, at ito ay ginawa ng parehong henyo na gumawa ng kanyang singsing. Siya ay sigurado na ang kasuutan na ito ay sumisipsip ng sapat na salamangka ni Makoto upang patayin siya, na halatang hindi nito ginagawa. Ang kasuutan ay may mataas na magic at pisikal na depensa, at maaari pa itong magpalit ng kulay upang lumipat mula sa focus sa depensa patungo sa focus sa kadaliang kumilos. Ngunit ito ay napunit kaagad, at ang namamahala na dwarf ay determinadong gumawa ng mas mahusay sa susunod na pagkakataon. Ang mga gagamba ay nagiging tao sa pamamagitan ng paggamit ng pansamantalang transformation magic, at pangunahin nilang ginagawa ang pagkolekta ng mga sangkap at walang problema sa pagpili at pagkain kahit na ang mga pinaka-nakakalason na bagay. Kinabukasan, kinuha ni Makoto ang mga ruby ice at nag-iisang pumunta sa kumpanya ng art trading, kinakabahan tungkol sa kanyang unang malaking negosyo. Magiliw siyang sinalubong ng presidente ng kumpanyang si Rick at ng kanyang tapat na mayordomo. Habang sinasabi sa kanila ni Makoto ang tungkol sa kanyang peking kwento ng sumpa at na siya ay isang level 1 adventurer at planong maging isang mangangalakal, sinabi ni Rick na wala na silang dapat pag-usapan sa kanya. Ang pagbanggit ng pagiging level 1 ay nakakapagpadismaya sa merchant, at sa palagay niya ay isa lamang siyang overconfident na baguhan na gumagawa ng lahat ng mali. Ngunit habang ipinapakita ni Makoto sa kanila ang mga ruby ice, nagulat ang mangangalakal nang makitang ito ang tunay na ruby ice, at humingi siya ng tawad sa lalaking nakamaskara. Pagkatapos ay sinabi ni Rick sa kanya na ang dahilan kung bakit kailangan niya ang mga rare na sangkap na ito, ay upang lumikha ng isang mahiwagang gamot na tinatawag na ambrosia para sa kanyang asawa at 2 anak na babae, na may sinumpa na sakit. Isang witch doctor ang naglagay ng level 8 na sumpa sa 3 babae, at kahit na siya ay tinorture at kalaunan ay pinatay, hindi niya sinabi kay Rick ang mga detalye tungkol sa sumpa. Naantig si Makoto sa kanyang kwento, at binigyan niya siya ng higit pang mga ruby ice habang nag-aalok siya na tulungan siya. Tuwang-tuwa si Rick at ang kanyang mga tauhan kaya niyakap nila ang isa't isa at umiyak. At pagkatapos ay pumunta si Makoto sa Merchant Guild kung saan 2 pagsubok ang humahadlang sa kanya bago siya maging isang merchant. Sinabi sa kanya ng receptionist na kailangan muna niyang pumasa sa isang mahirap na written exam, at kung makapasa siya, makukuha niya ang praktikal na pagsubok ng pagtitipon ng materyal.
Sa huli, kakailanganin niyang magdeposito ng pera upang ipakita na siya ay may maayos na pananalapi. Upang maghanda para sa written exam, binili ni Makoto ang mahal na manual, at habang binabasa niya ito, halos agad niyang pinagsisihan ang desisyon. Nang makita ang hitsura sa kanyang mukha, naisip ng receptionist na nahirapan siya sa paksa, ngunit hiniling ni Makoto na kumuha ng pagsusulit ng walang karagdagang paghahanda dahil ito ay matematika sa antas ng elementary. Tapos na siya sa pagsusulit sa loob ng 5 minuto, at nagulat ang tagasuri na nakakuha siya ng perfect score. Laking gulat ng tagasuri na inatake siya sa puso, at nagtataka si Makoto kung gaano kababa ang antas ng edukasyon sa mundong ito. Pagkatapos ay darating ang oras para sa pagsusulit sa pagtitipon ng material, at ang tagasuri ay masaya na si Makoto ay bumunot ng maikling straw at kailangang kumuha ng 4 na mahirap makuha na mga bagay, or isang bagay na may katumbas na halaga sa loob ng 3 araw. Ngunit saglit na nag-isip si Makoto, at pagkatapos ng ilang kalkulasyon ng isip, inilagay niya ang mga bahagi ng killer bees na kanyang tinalo bilang isang bagay na may katumbas na halaga, at muling nabigla ang tagasuri. At pagkatapos ay pumunta si Makoto sa isang restaurant at walang ideya kung ano ang lasa, at kapag nag-order siya ng isang bagay na mukhang limonada, nalaman niyang parang banana shake ang lasa nito. Hindi niya ito ma-digest at bumalik sa demi-plane para kumain ng ilang prutas, at nalaman mula sa maliit na clone ni Tomoy na bumaba ang production dahil hindi masama ang panahon nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Makoto ang tungkol sa kanyang panaginip ng isang ilusyon na lungsod, na may isang clone na nagpapaliwanag na ito ay isang lungsod na mahahanap lamang ng mga tao kung sila ay nawala sa mga hamog. Dito, makakatanggap sila ng mga regalo sa anyo ng mga bihirang pagkain at armas, at ito ay lilikha ng magandang imahe ng mga kalakal sa labas at tataas ang kanilang halaga. Bigla siyang nakatanggap ng telepathy na tawag mula kay Tomoy, na nagpaalam sa kanya na may problema si Mio. Tumakbo si Makoto sa isang silid upang makita ang kanyang dalawang tagapaglingkod na nag-aaway, at tinanong niya ang isang taong gagamba kung ano ang nangyayari. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi ito sapat. Kaya, kung namagitan si Makoto sa laban at tinanong si Tomoy kung ano ang nangyayari, lumalabas na nakita ni Mio ang isang K-drama sa mga alaala ni Makoto, at ngayon siya ay isang self-proclaimed K-drama fanatic matapos panoorin ang isang K-drama movie, at ngayon si Makoto ay may 2 babae na may iba't ibang panlasa sa mga palabas sa TV na patuloy na nag-aaway kung sino mas pogi si Lee Min-ho or si Song Joong-ki. Kinaumagahan, kinausap ni Makoto ang alchemist na kasama niya sa paglalakbay at inanyayahan siyang pumunta at gumawa ng gamot. Ngunit sa kanilang pag-alis, isa pang adventurer mula sa merchant town ang nag-espiya sa kanila, at plano niyang pigilan sila ni Rick sa pagkamit ng kanilang layunin anuman ang mangyari. Dinala ni Makoto ang alchemist kay Rick, at ang alchemist ay natarante nang malaman niyang magtatrabaho siya sa sikat na kumpanyang art trading. Dinala sila ng butler sa lab, at ang alchemist ay huminahon habang naramdaman niyang nasa kanyang zone siya sa mga sangkap at iba't ibang mga kasangkapang pang-agham. Ang proseso ng paggawa ng gamot na ambrosia ay medyo simple, at tanging ang pagkuha ng likido mula sa mga ruby ice ay ang mahirap na bahagi. Sinabi ng butler na ginagamit nila ang mga ruby ice bilang kapalit ng mga tunay na bulaklak ng ambrosia dahil mahirap hanapin ang mga ito, ngunit ang mga bubuyog ay kumakain sa bulaklak upang ang kanilang mga mata ay gumana ng maayos. At ngayon, iniisip ni Makoto na kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa mga bulaklak ng ambrosia, maaari siyang yumaman ng napakabilis. Ang alchemist ay sumusunod sa recipe, at ang unang hakbang ay isang preparation magic. Masyadong mahaba ang kanyang pagcast ng magic, at nalaman ni Makoto na medyo hindi epektibo ang kanyang mga pamamaraan, kaya palihim siyang nakikialam sa proseso at ginagawa ito ng mas mabilis. Ang unang bote ng gamot ay nagawa din, at dinala ito ng butler kay Rick para ipainom sa kanyang asawa. Matapos magawa ang natitirang 2 gamot, ang alchemist ay nag-relax na para sa kanyang sariling kapakanan habang ang butler ay biglang pumasok sa silid. Nagulat ang alchemist at inihagis ang mga bote sa hangin, ngunit mabilis na nag-react si Makoto at madaling nasalo ang unang bote, ngunit para sa pangalawa, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa mahika, umaasa na anumang bahagi ng kanyang katawan ang sasalo sa bote. Nontog ang ulo niya sa dingding sa proseso, ngunit matagumpay niyang nasalo ang bote. Pagkatapos ay tumakbo sila upang makita na si Rick ay may problema, at na ang kanyang kamay ay nasugatan habang nagpapakain ng gamot sa kanyang asawa, na kumilos ng marahas at inatake siya.
Sinabi ng alchemist na maaaring ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili ng sumpa, at sinimulan ni Rick na bigkasin ang kanyang kwento ng paghikbi at sinabi na siya ay masyadong natatakot ngayon. Ang kanyang mga salita ay pumapasok sa puso ni Makoto, at siya ay nagboluntaryong supilan ang kanyang asawa. Kahit na sinabi ni Rick na magiging napakahirap para sa isang level 1 na harapin ito, ang iba ay nagtitiwala na magtatagumpay si Makoto. Pumasok siya sa nasirang silid at ginamit ang gamot sa lupa para akitin ang babae palabas. Hindi inaasahan ni Makoto na siya ay isang mabangis, kalbo, parang mukhang zombie na aatake sa kanya nang wala saan, ngunit madali niyang naiwasan ang una niyang pag-atake. Marunong si Makoto ng judo, kaya nang muling inatake siya ng babaeng zombie, ibinaba niya ito. Habang hawak-hawak siya, pinainom siya ni Rick ng gamot, at bumalik siya sa normal at naging maayos na ang kanyang kalagayan. Sumunod ay ang mga anak na babae na parehong kalbo na mga zombie, at ang una ay nagpapanggap na Spider-Man bago siya inatake ni Makoto, at siya ay gumaling. Ang alchemist ay may dalang huling dosis ng gamot at nadulas, at itinapon muli ang gamot sa hangin, ngunit madali lang itong nasalo ng matandang butler. Ang huling pasyente ay mayroon pa ring kaunting kamalayan at nakiusap siya kay Makoto na tumakas, ngunit tinutulungan din niya itong pagalingin, at sa kabutihang palad ay maayos na ang lahat ngayon. Nagpasalamat si Rick sa Diyosa, at parang masusuka si Makoto nang marinig ang pangalan nito. Pagkatapos ay lumabas si Makoto sa mansyon, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang dalawang alagad na babae, at may biglang umatake sa kanila gamit ang fire magic. Iniiwasan ni Makoto ang apoy, ngunit kusang nanatili sina Tamoy at Miyo sa kanilang lugar, at ang pag-atake ay walang epekto sa kanila. Ang mga umaatake ay ang parehong mga adventurer na nag-espiya kay Makoto kanina, at sinabi ni Tamoy na ang dalawang ito ay nakabuntot sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Hindi sila nag-iisa, at nang sumenyas ang kanilang pinuno 20 higit pang mga adventurer ang pumapalibot sa partido ni Makoto, at hiniling ng pinuno ang dalawang babae na pumunta sa kanyang tabi. Naalala ni Tamoy na ang lalaki sa huling bayan ay nagsabi ng parehong bagay at tumanggi na isaalang-alang ang kanyang kahilingan, ngunit kinuha ni Miyo ang kanyang alok para sa 10 gintong barya. Ito ang plano ni Makoto, dahil gusto niyang maupo ang isa sa mga babae, dahil iyon ang magpapatigil sa kanilang selos at kompetisyon. Habang umaatake ang mga kalaban, sinabihan ni Makoto si Tamoy na huwag silang patayin at siguraduhing buhay, ngunit umiiwas lang siya at hiniling sa kanyang master na formal na senyales na simula ang laban. Kapag nakuha na ni Tamoy ang ninanais niyang senyales, tinalo niya ang lahat gamit ang likod ng espada, at sa wakas, ang dalawang pangunahing salarin, ang mandirigma at ang wizard, ay naiwan. Ang wizard ay nataranta at pinagtaksilan ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation spell, ngunit bago niya makumplito ang kanyang pagcast ng magic, si Makoto ay nagpapatuloy at inatake siya sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ipinakilala ng pangunahing salarin ang kanyang sarili bilang ang numero 1 adventurer, si Gray, at inaatake niya sila, ngunit madaling dinasormahan ni Tamoy at ibinagsak siya sa lupa. Siya ay natatakot, iniisip na ito na ang kanyang wakas, at nabasa ni Tamoy ang kanyang mga alaala at napagtanto na hindi siya masamang tao. Pagkatapos, narinig ni Makoto si Gray, na humingi ng tawad sa kanya at ikinwento ang buong kwento ng kanyang pagkamuhi kay Rick. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakakaraan ng maling gamitin ng art trading company ang dominasyon nito sa merkado para masulok ang maraming adventurer sa pagiging walang trabaho, at ang ilan sa kanila ay nagbuwis ng buhay sa pagsisikap na tapusin ang mga walang ingat na misyon. Sinisira pa nito ang ampunan kung saan nanggaling si Gray, at nagpasya siyang makipagtulungan sa isang mangkukulam na nagmungkahi ng paglalagay ng sumpa sa pamilya ni Rick upang muling isaalang-alang ang kanyang mga aksyon. Ngunit nagsisinungaling ang masamang mangkukulam, at ibinato niya ang masamang sumpa sa 3 babae na unti-unting papatay sa kanila, at sinabi ni Gray na wala siyang ideya tungkol dito. Kinukumpirma ni Miyo na nagsasabi siya ng totoo, kaya hinayaan ni Makoto si Gray at sinabihan siyang alagaan ang kanyang mga kaalyado. Ngunit bago siya makaalis, mas malaki ang kinukuha ni Miyo sa kanya kaysa sa napagkasunduang halaga. Humingi ng tawad si Gray kay Rick, na nagpas siyang patawarin siya bilang paggalang kay Makoto at dahil maayos na ang kanyang pamilya ngayon. Pagkatapos ay kinuha siya ni Tamoy bilang kanyang alagad at sinabihan siyang kumilos bilang kanyang especially iya, at mang-alap ng impormasyon tungkol sa art trading company na hindi niya pinagkakatiwalaan. Samantala, sa Demiplane, lumitaw ang isang maliit na problema na nag-aalala kay Makoto at sa kanyang dalawang alagad na babae.
Ipinaliwanag ni Emma ang sitwasyon sa nalilitong Makoto, ang mga warriors ng Demiplane ay nawawalan ng kumpiyansa pagkatapos ng pagsasanay sa kanila at natalo sa kanila sa malaking agwat. Magsisimula ang talakayan para sa isang solusyon, at nagpa siya si Makoto na suriin ang mga bagay ng kaunti pa bago magsalita ng anuman. Ngunit dahil ang mga taong gagamba ni Miyo ay individual na malakas at mas mahusay kaysa sa mga lizardman ni Tomoy, pareho itong nag-away, at itinigil ni Makoto ang kanilang laban bago sinabihan si Tomoy na makipag-usap sa kanyang mga tao, at isama si Miyo upang malaman ang higit patungkol sa sitwasyon. Pumunta siya upang tingnan ang mga orc at ginagamit ang kanyang ki para makinig sa kanila habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagsasaka at pagsasanay. Sa kanilang palagay, disenteng guro pa rin sina Miyo at Tomoy dahil hinahayaan nilang makalapit sila at hahayaan silang matamaan kung magsisikap sila. Ngunit si Makoto ay isang walang awa na manlalaban na hindi nagbigay sa kanila ng kahit isang pagkakataong umatake. Medyo masama ang pakiramdam niya tungkol dito, at pagkatapos ay dumating si Tomoy at sinabi na ang lizardmen ay nag-iisip sa parehong bagay tulad ng mga orc. Ang parehong mga species ay lihim na nagsasanay upang matiyak na ang iba ay hindi natututo tungkol sa kanilang mga diskarte, at ito ang iniisip ni Makoto na kailangan niyang baguhin. Iminumungkahi ni Makoto na ang iba't ibang mga species ay maaring makipagpalitan ng kanilang mga lakas, kahinaan, at mga diskarte, at pagkatapos ay dapat silang makipagtulungan at lumago. May ideya si Tomo na gawing realidad ito, at mabilis na nalikha ang isang arena. Ang mga mandirigma ng mga lizardmen at mga orc ay natipon doon sa ilalim ng utos ni Makoto. Si Tomoy ang namamahala sa pagsasagawa ng palabas, at sinabi niya na ang pinakamalakas na warriors ng parehong species ay kakatawan sa kanilang mga tao at lalaban sa isang duel, at ang maliit na clone ni Tomoy ang magiging referee. Magsisimula ang labanan, at ang Lizard Warrior ay gumamit ng air attack bago tumalon at umatake sa Orc Warrior, na gumagamit ng shield spell upang harangan ang kanyang pag-atake at mag-counter-attack na may malalakas na suntok na dumurog sa arena. Namangha si Makoto sa kanilang level, ngunit sinabihan siya ni Tomoy na panatilihing maging poker face para hindi masyadong maging kumpiyansa ang mga mandirigma. Ang Lizard Warrior pagkatapos ay gumamit ng isang malakas na wind blade upang hiwain ang kanyang kaaway, ngunit habang siya ay tumatalon upang ihatid ang pangwakas na atake, nahuli siya ng orc sa pamamagitan ng paghawak sa buntot nito at iniindayog siya bago siya hinampid sa lupa. Sinenyasan ng referee ang pagtatapos ng labanan at sinabing nanalo ang mga orc. Ang lahat ay nag-cheer para sa kampyon sa loob ng ilang segundo, ngunit ang mood ay nagiging malungkot dahil si Makoto ay pinananatili pa rin ang kanyang poker face. Pagkatapos ay sinabi ni Tomoy na ang labanang ito ay nagpadismaya sa kanya. Sinabi niya na ang mga lizard at orc ay masyadong mahina at walang pag-asa, at ipinagkanulo nila ang kanyang mga inaasahan. Pagkatapos ay pinagalitan sila ni Tomoy sa pagtatangkang itago ang kanilang mga diskarte sa isa't isa kahit sila ay mahina, at sinabi na dapat silang lumakas sa pamamagitan ng mapagkaibigang tunggalian. Sa pamamagitan nito, sinabi niya sa kanila na dahil kalokohan ang pagkumpara ng mga ordinaryong mandirigma sa Big Three, linggo-linggo na ang mga laban nila simula ngayon, at isang sistema ng pagraranggo ang ilalagay upang magpasya kung sino ang pinakamalakas, at sa kalaunan lahat ng mga species ay lalahok sa labanan. Matapos ang mga masasakit na salita mula kay Tomoy, nagbigay si Makoto ng ilang paghihikayat sa dalawang mandirigma na nagsasabi na nagpapakita sila ng malaking potensyal. Wala siyang gaanong masabi, at pagkatapos ay inanunsyo ni Tomoy ang simula ng Demiplane Rankang Tournaments. Kinabukasan, si Makoto at ang kanyang mga alagad na babae ay pumunta sa Adventurer Guild para malaman na mayroon silang urgent na misyon dahil ang pinakamahusay na adventurer, si Gray ay nagretiro, at marami pang iba ay nasugatan. Hindi alam ng receptionist na si Makoto ang dahilan ng lahat ng problema niya. Gusto lang niyang sanayin ni Makoto ang ilang malalakas na adventurer para maging numero unong kandidato sa hinaharap, at naiisip niya agad ang party ni Tomoy. Sinabihan ni Makoto si Tomoy na subaybayan ang pagsasanay sa kanila, at pinanggako niya ang sarili na palakasin ang babaeng kahawig ng crush ng kanyang master para hindi siya mag-alala. Ang kanyang pagsasanay ay matindi at napakahirap, at sa pagtatapos nito, pinalaban niya sila sa isang grupo ng malalakas na halimaw, kahit hindi nila kayang talunin ang gaanong klaseng halimaw. Ang mga adventurer ay natalo ng husto at nasa bingit ng kamatayan, nang biglang naglagay si Tomoy ng hadlang sa pagitan nila at ng mga halimaw, tinawag silang walang silbi at sinesermonan sila sa kanilang mga diskarte.
Sinabi ni Tamoy na umaatake lang sila ng walang ingat sa mga halimaw, ngunit hindi iyon sapat, kaya tuturuan niya sila ng bagong taktika. Hiniling niya sa alchemist na gumawa ng mud trap at maglagay ng paralyzing potion dito, at pagkatapos ay hiniling niya sa elven archer na pumwesto sa mataas na posisyon. Haharapin ng dwarf warrior ang mga halimaw ng direkta, habang gagamitin ni Towa ang kanyang stealth skills para maabot ang isang pangwakas na atake mula sa likod. Ang simpleng mahika tulad ng pagsara sa mga butas ng paghinga ng mga halimaw gamit ang tubig ay sapat na upang patayin sila, at ang mga adventurer ay lubos na natakot nang malaman kung gaano kabanggas si Tamoy. Pagkatapos nito, sinusundan nila ang kanyang taktika at tinatalo ang lahat ng mga halimaw. Medyo pagod na sila, at sinabi sa kanila ni Tamoy na gumawa sila ng mabuti, ngunit sa susunod, kakailanganin nilang talunin ang isang buong gang ng mga halimaw ng unggoy sa kanilang sarili kung gusto nilang maging ace ng Adventurer Guild ng bayang ito. Ang susunod na pagkakataon ay hindi nalayo, dahil ipinunta ni Tamoy ang mga adventurer malapit sa isa pang langga ng mga halimaw at sinabihan silang talunin sila bukas ng umaga. Binibigyan niya sila ngayong gabi upang subukan at ihanda ang kanilang diskarte, at hindi sila kumpiyansa na magagawa nila ito sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Ngunit sa kabila nito, bumalik din sila matapos talunin ang pangalawang grupo, at ang mga buntot ng dalawang boss ng halimaw ay sapat na patunay na sila ay naging isa sa pinakamalakas na partido sa bayan, at binibigyan ni Tamoy ang lahat ng kanyang mga estudyanteng pumasa sa mga marka. Sa loob ng demiplane, inutusan ni Makoto si Miyo na hanapin ang mga bulaklak ng ambrosia, habang pinaplano niyang gamitin ang mga ito para gumawa ng gamot na magiging pinakamabente niyang gamit. Pansamantala, pumunta si Makoto sa bayan para maghanap ng magandang lugar para magtayo ng tindahan at hiniling kay Rick na ipahiram sa kanya ang tindahan sa isa sa mga gusali ng art trading company. Sinabihan ni Rick ang butler na mag-ayos, at pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap kay Makoto kung bakit ayaw niyang bumili ng sarili niyang tindahan at magrenta na lang ng isa. Simple lang ang dahilan, nalaman ni Makoto mula sa Merchant Guild na kung ang isang merchant ay magtatayo ng isang permanenteng tindahan sa isang bansa, hihilingin sa kanila ng bansa na tumulong sa mga gawain sa pag-espiya. Ayaw niyang gawin iyon at gusto niyang humingi ng tulong sa isang taong may utang sa kanya ng malaking pabor. Alam na alam ni Rick ang lahat, at iminungkahi niya kay Makoto na mayroong isang neutral na lungsod na hindi kabilang sa anumang kaharian, at kung itatayo niya ang kanyang tindahan doon, hindi na kailangang mag-espiya para sa anumang bansa. Mayroon siyang ilang koneksyon sa lungsod, at mas masaya si Makoto na tanggapin ang pabor na ito. Si Makoto ay nagtatag ng kanyang sariling kumpanya ng kalakalan, kaya ang mga mamamayan ng demiplane ay naghahatid ng isang partido para sa kanya. Gusto ni Miyo ng higit na atensyon ng kanyang master, ngunit napagtanto ni Tamoy na ang araw na ito ay dapat tungkol sa iba pang mga mamamayan at hinihila niya ang kanyang karibal. Habang nakikita na sa dalawa sa kanyang tagapaglingkod ay hindi malapit sa kanya, ang ibang mga tao ay nagsimulang lumapit kay Makoto. Ang una ay isang babae na may kakayahan para sa pagbabago ng tao. Siya ay mukhang isang masayang tao na babae sa kanyang teenager na edad, at nagsasalita tungkol sa kanyang pagbisita sa kalapit na kagubatan upang malaman ang tungkol sa bulaklak ng ambrosia. Nakakita sila ng pond na maraming bulaklak, at ang eksaktong lokasyon ay nasa mapa na inaabot niya kay Makoto. Ngunit pagkatapos ay idinagdag niya na mayroong isang demi-human species sa kagubatan na nagbabantay sa bulaklak, kaya hindi sila nagdala ng kahit ano. Iniisip din ni Makoto na magandang ideya na mag-ingat at huwag makipag-away sa mga estranghero nang walang ingat. Ang susunod ay ang kinatawan ng Lizardman na nakipaglaban sa unang labanan, at inihayag niya na nagsasanay siya upang maging isang samurai sa tulong ni Tamoy. Iniisip ni Makoto na tiyak na mahahawaan siya ng pag-uugali ni Tamoy pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos nito, ang dwarf na unang dumating sa demiplane ay nagsasabi kung gaano siya nagseselos sa dalawang babae na nakakasama sa kanilang master sa labas, ngunit medyo masaya pa rin siya dito. Sinabi niya na ang demiplane ay isang masayang nayon at mayroon lahat ng kailangan nila, at ito ay maaaring tawaging kanilang paraiso. Ipinahayag niya ang kanyang interes sa pagbebenta ng mga armas, at sinabi ni Makoto na hahayaan niya siyang magkaroon ng isang pwesto sa bagong tindahan na kanyang bubuksan upang maibenta niya ang kanyang mga armas sa mga tao. Pagkatapos ay dumating ang orc na minsang ginamo ni Makoto nung nakaraan, at sinabi niya na siya ang may tungkulin sa paggabay sa mga tao sa lungsod. At pagkatapos niya, marami pang mamamayan ang gustong mapalapit sa kanilang master at makausap siya.
Samantala, nasa isang gitna ng kagubatan sina Miyo at Tamoy, at habang pinag-uusapan nila si Makoto, naramdaman nilang biglang nawala ang presensya nito at muling lumitaw ulit. Lumilikha ito ng malaking gulat sa kanilang isipan, at tumakbo sila patungo sa kanyang lokasyon kung saan nakita nila siyang nagsasanay ng archery. Si Miyo ay sobrang nag-aalala, at niyakap niya si Makoto habang umiiyak, at wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginawang mali. Bigla siyang pinapagalitan ni Tamoy at tinanong kung ano ang ginagawa niya noong nagsasanay siya ng archery. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Makoto na masyado siyang nagfo-focus sa sarili habang nagsasanay. Iyon ang dahilan ng kanilang pag-aalala dahil sa malalim na focus na iyon, nawawala ang kamalayan ni Makoto at pagkatapos ay muling lumitaw pagkatapos na bitawan ang pana. Walang nakikitang mali dito si Makoto, at lalo pang umiyak si Miyo, na sinasabing nawawala lang ng ganoon ang isang tao kapag siya ay patay na. Sinabi ni Makoto na mula noong siya ay nabubuhay, ito ay hindi isang malaking bagay para sa kanya. Pinagsabihan muli siya ni Tamoy na may mabigat na problemang hindi niya alam dahil sa matinding pagfo-focus. Siya ay nawawala at muling lumitaw, at ito ay halos kapareho ng namamatay at muling isilang. Nagdulot iyon ng mabilis na pagtaas ng kanyang mahika, na isang imposibleng kaganapan para sa karamihan ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang kanyang mahika ay lumaki ng sobra para maselyohan ng 5 singsing na kanyang suot. Nag-aalala ngayon si Makoto at nagtatanong kung nagpapakita na ba ang kanyang aura ulit na parang sa isang Demon King. Ngunit sinabi ni Tamoy na nalampasan na niya ang limitasyong iyon matagal na ang nakalipas. Sa ngayon, ang kanyang magic ay nasa parehong antas ng Diyosa, at dahil sa kanyang lumalagong kapangyarihan, ang demi-plane ay patuloy na lumalawak, na malapit nang magdulot ng mga komplikasyon, ngunit hindi iyon ang pinakamalaking problema. Kung malaman ng Diyosa ang tungkol sa dumaraming mana ni Makoto, makikita niya ito bilang isang banta at hamon sa kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay gagawa siya ng kanyang hakbang upang patayin siya. Napagtanto ni Makoto ang kabigatan ng isyu ngayon at nagpasya siyang gamitin ang kanyang ki para itago ang kanyang aura. Sinabi ni Tamoy na hihilingin niya sa mga dwarves na maghanda ng mas mahusay na mga magic suppressing tool para sa kanya. Umiiyak at dehydrated pa rin si Miyo dahil sa lahat ng mga luhang nilabas niya, at dinala siya ni Makoto sa kanyang silid habang si Tamoy ay nanginginig sa pananabik tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kinabukasan, nakompromiso ang mental health ni Makoto. Una, tensyonado siya dahil hindi na siya makakapag-practice ng archery, at pagkatapos ay sinubukan ni Miyo na matulog sa kanya kagabi, at ngayon ay napakaraming permiso ang kanyang nakuha para magbukas ng tindahan. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang eskinita at umiwas sa isang bag na ibinato sa kanyang mukha. Ito ay pag-aari ng isang parang daga na demi-human, at habang tinutulungan siya ni Makoto, nalaman niya kung bakit sinasabi ng mga tao na siya ay halos hindi tao. Pagkatapos ay sinimulan siyang lapitan ng isang magandang babae, at napagtanto niya na siya ay nasa isang entertainment na lugar. Ngunit bago makapagsalita si Makoto ng kahit ano, lumabas sina Tamoy at Miyo nang wala sa oras at kinaladkad siya sa isang silid ng hotel. Nagagalit sila at sinabing kung gusto niyang maranasan ang pagmamahal ng isang babae, nandito sila pero naghahanap parent siya ng iba gaya ni Richie Rivero. Kino-corner siya ng mga babae, nagtatanong kung hindi pa ba sila sapat, at hindi na sila makapaghintay pa at nagiging masyadong agresibo habang pinupunit nila ang kanyang kamiseta. Nataranta si Makoto, ginagamit ang kanyang mahika para harangan sila, at pagkatapos ay tumakbo palayo gamit ang isang mahika. Natatakot si Miyo na baka kamuhian na siya ng kanyang master ngayon, ngunit naiintindihan ni Tamoy na sadyang mahiyain lang talaga si Makoto. Natagpuan ni Makoto ang kanyang sarili na nakabitin ng patiwarik mula sa isang puno habang nagmamadali siyang nag-teleport, at nahanap siya ni Emma. Sa pamamagitan ng punit-punit na damit at kulay rosas na hamog sa paligid niya, naiintindihan niya ang pinagdaanan niya. Kinabukasan, lumapit si Miyo sa kanya habang pinapanood niya ang mga bagong suit na makakatulong sa kanya na selyohan ang kanyang mahika, at humingi ng tawad si Miyo sa kanya ng pribado. Hiniling ni Makoto sa kanya na huwag na ulit gawin ang mga bagay na iyon, at sumagot si Miyo na mamamatay siyang walang jowa pag ganito. Naging awkward ang sitwasyon, at para baguhin ito, tinanong siya ni Makoto tungkol sa kagubatan kung saan niya natagpuan ang mga bulaklak ng ambrosia at ang demi-human species na nagpoprotekta dito. At pagkatapos ay hiniling ni Makoto sa kanya na sumama sa kanya upang makipag-usap sa kanila.
Sa isang kagubatan, napansin nila ang isang grupo ng mga adventurer na nag-eespiya sa kanila, at habang gustong tapusin sila ni Miyo, sinabihan siya ni Makoto na i-trap na lang sila sa kanyang lambat at lumayo. Pagkatapos ay natagpuan nila ang bulaklak na ambrosia sa isang lawa, at tiyak na may nag-aalaga dito. Habang humahakbang si Makoto patungo sa mga bulaklak, at nang malapit na siyang madulush, naalala niya ang kanyang nakaraan habang hinihiling niya kay Miyo na hawakan ang kanyang kamay. Si Miyo ay naglalaan ng sandali at hinawakan ang kanyang kamay habang siya ay nasisiyahan sa kanyang romantikong ginawa, umaasang hindi na ito matatapos. Ngunit pagkatapos ay nag-ambala sila ng dalawang tagapag-alaga ng lawa, dalawang ogres ng kagubatan or forest oni. Ang isang maikli ay isang pilyo at maloko na wizard na nagngangalang Irene, at ang matangkad ay isang agresibong archer na tinatawag na Aqua. Sinabi sa kanila ni Makoto na narito siya upang makipag-usap sa kanila, ngunit sa kanyang tabi, si Miyo ay naglalabas ng demonyong aura dahil gusto niyang patayin ang mga taong nang istorbo sa kanya noong hawak niya ang kamay ng kanyang master. Dumating din ang mga sakam na adventurer upang nakawin ang mga bulaklak ng ambrosia, at sa kabilang panig, ang forest oni ay mukhang medyo naiinis. Habang nagagalit parent si Miyo sa kanila, naiwan si Makoto na mag-isa para harapin ang magulong sitwasyong ito. Ang pilyo na wizard na si Irene, ay nagsabi na si Miyo ay amoy tulad ng kanilang sagradong bulaklak, at pagkatapos nito, sinimulan niyang salakayin si Makoto at ang mga adventurer gamit ang mga ice magic. Kinuha niya si Miyo at tumakbo palayo, at tinanong siya ng adventurer na babae kung bakit siya tumatakbo at hindi nakikipaglaban. Napagtanto ni Makoto na siya rin ang babaeng lumapit sa kanya sa entertainment area. Kinukontra ni Makoto ang mga ice magic gamit ang kanyang ki, at nang makita iyon, ang archer na si Aqua ay nagpaputok ng mahiwagang apoy na arrow na nahati sa mas maliliit na arrow at pinasabog ang mga ibang adventurers. Ngunit madaling nadepensahan ni Makoto ang mga mahiwagang arrow na iyon gamit ang kanyang ki, at ang dalawang forest oni ay nagulat na maaari niyang harangan ang kanilang mga pag-atake. Patuloy pa ring tumatakbo si Makoto mula sa mga pana ng apoy habang karga-karga si Miyo, ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Tamoy ng telepatiko upang talks-on at pagtawanan siya. Sinabi ni Tamoy na nakikita niya ang lahat ng nangyayari ngunit hindi tutulong kay Makoto dahil tinatrato niya ang babaeng gagamba na parang paborito niya, at pinapagalitan siya tuwing nagsasalita siya tungkol sa kultura ng samurai. Sumagot si Makoto na hahayaan niya itong gumawa ng mga katana at mag-set up pa ng pabrika ng alak, at ang suhol na iyon ay napupunta sa Dragon Girl na nagsasabi sa kanyang master ng mga taktika upang makaligtas sa sitwasyong ito. Una, sinabihan niya siya na gumawa ng smoke screen sa paligid ng iba pang mga adventurer, at kung hindi sila makita ng forest oni, dadalhin niya sila sa ilusyon na lungsod gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinusunod ni Makoto ang kanyang mga tagubilin at gumamit ng bowl ang apoy upang lumikha ng usok para magawa ni Tamoy ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay sinabi niya kay Makoto ang isang trick upang palakasin si Miyo sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanyang paboritong merienda, ang kanyang dugo. Sinugatan ni Makoto ang kanyang kamay gamit ang isang matalim na yelo at ipinakain ito sa kanya, at masaya niyang ininam ang lahat ng iyon at biglang sumigla si Miyo, pagkatapos ay nagpasalamat sa kanyang pagkain. Ngayong wala nang pumipigil sa kanya, nagpa siya si Makoto na lumaban, at si Irene ang unang umatake. Lumikha siya ng malakas na bagyo ng yelo para atakehin ang mga nanghihimasok ngunit ginamit ni Miyo ang kanyang dark magic para ubusin ang spell at magic habang binibigkas pa rin ng forest oni ang spell. Humanga sa trick ng kanyang alagad, binigyan siya ni Makoto ng flash warning bago gumamit ng isang talagang maliwanag na bowl ang apoy at ito ay nagpabigla sa mga forest oni. Ang mga forest oni ay naiwang hindi makagalaw sa loob ng ilang segundo, at gamit ang oras na iyon, ginagamit ni Makoto ang kanyang mahika para basagin ang kanilang wand at arrow. At kung sakaling mayroon pa silang nakatagong sandata, hiniling niya kay Miyo na itali sila ng kanyang matibay na seda. Matapos silang i-hostage, sinabi ni Makoto na isa lang siyang mangangalakal na pumunta rito para makipag-usap sa kanila tungkol sa isang business deal at hindi para magnakaw ng bulaklak. Ang dalawang forest oni ay hindi maaaring tanggapin ang alok ng kalakalan sa kanilang sarili, at iminumungkahi na dalhin si Makoto sa nayon kung saan maririnig siya ng mga chief elders. Kaya't pumunta sila sa kanilang nayon, na nakatago sa kagubatan gamit ang isang mahiwagang hadlang na parang pamilyar kay Makoto. Pagkatapos ay nakilala niya ang mga matatanda sa tribo ng forest oni, at nagalit sila kapag tinanong niya sila kung sila ay mga elves.
Sinasabi nila na sila ay ibang uri ng species at talagang mga ninuno ng mga regular na elves. Habang umaasa ang mga elves sa kapangyarihang natanggap nila mula sa mga espiritu, ang Forest Oni ay may sariling kaalaman na magagamit nila upang kontrolin ang kagubatan. Bago magpatuloy ang kanilang talakayan tungkol sa negosyo, dumating sa silid ang anak ng Chief Elder na si Adonis, at kumilos siya ng malupit at pagalit sa mga panauhin. Nakipagtalo pa siya sa kanyang ama at iba pang matatanda at tinawag silang mga duwag na nagtatago pa rin sa nayon habang humihina ang magical barrier na nag-iingat sa kanila. Nagdududa din siya na si Makoto ay isang mangangalakal lamang dahil nagawa niyang talunin ang dalawa sa kanilang mga bihasang mandirigma, at pagkatapos ay umalis siya sa silid na may banayad ngunit nagbabantang babala sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula ang pakikipanayam ni Makoto sa mga elder, at halos buong araw silang ginawa ito. Si Makoto ay pagod sa pag-iisip sa gabi nang biglang makita niya sina Irene at Aqua, na gustong makilala niya ang kanilang guro. Pagod na si Makoto para makipagkita pa sa ibang tao, ngunit kahit na tumanggi siya, sinira ng guro ang dingding ng kanilang silid at pumasok. Ipinakilala ng masayang mapangwasak na lalaki ang kanyang sarili bilang si Mondo, at tulad ng isang agresibong extrovert, mahigpit siyang nakipagkamay kay Makoto at sinabing hindi niya naramdaman ang ganitong pagkasabik noon. Nabigla ang dalawang Forest Oni sa pangyayari, at lalong nagalit si Miyo na hinawakan niya ang kamay ng kanyang master ng isang segundo na mas mahaba kaysa sa kanya. Inatake niya si Mondo, at nang bumagsak ito sa lupa, napagtanto ni Mondo na hindi si Makoto or ang kanyang lingkod ay mga ordinaryong tao. Automatikong naghihilom ang sugat niya, at tumawa siya, na sinasabing pagsisisihan nilang nakilala siya. Bago sila matulog sa gabi, sinabi ni Makoto kay Miyo na subaybayan ang Forest Oni, lalo na sina Adonis at Mondo, na tila naghihinales sa kanya. Kinuha niya ang misyon at naglaho sa sahig at pinuntahan muna ang malakas na guro, at nalaman niyang wala man lang itong gasgas mula sa kung saan niya ito sinaktan. Mayroon din siyang malakas, hindi likas na earth mana na nakapaligid sa kanya, at si Miyo, na may katiyakan, na siya ay sinaniban ng isang bagay. Ang malakas na pandaman ni Miyo ay nagsasabi sa kanya na ito ay magiging malakas na kalaban. Pagkatapos ay hinarang niya ang telepatikong mensahe ni Adonis sa isang tao na gumagamit ng kanyang sapot at nalaman niyang nakikipag-ugnayan siya sa mga demonyo, at magkasama silang nagpaplano ng isang malaking bagay. Iniulat ni Miyo ang lahat kay Makoto, na nagpapasalamat sa kanyang pagsusumikap at pagkatapos ay hiniling sa kanya na makipagpalitan ng mga lugar kay Tamoy dahil mayroon itong dapat kumpirmahin. Pagkatapos noon, nagpa-party ang Forest Oni para sa kanilang bisita, at habang nag-e-enjoy si Makoto sa party, nakita niyang may pinag-uusapan sina Adonis at Mondo. At pagkatapos ay biglang hinawakan ni Mondo ang lalamunan ni Adonis, at isang kakaibang halimaw ang pinakawalan sa kanyang katawan. Ito ay may anyo ng isang skeleton monster na sumisipsip ng lahat ng puwersa ng buhay ni Adonis, at pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanyang buhay. Natakot ang lahat, at hinarap ni Makoto ang skeleton monster at tinanong tungkol sa kung bakit niya pinatay ang dalawang lalaki, at sumagot siya na ang kanyang lumang sisidlan ay wala ng silbi dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang life force, at ang isa pang lalaki ay nakikipagtulungan sa mga demonyo, na hindi niya talaga gusto. Ngayon ang skeleton monster ay curious kay Makoto, na hindi natatakot sa kanyang aura at gusto niyang magtanong sa kanya. Ngunit marami nang alam si Makoto tungkol sa mga halimaw at inihayag ang kanyang backstory. Isa siyang researcher na sobrang gaaman sa kaalaman, kaya nag-forbidden experiments siya at nakamit ang immortal na katawan para makapag-aral siya ng tuluyan, ay iyon talaga ang kahulugan na natutunan ni Makoto mula sa mga video game, at lubos nitong pinahanga ang skeleton monster. Tinawag niya si Makoto na medyo kahanga-hanga ngunit tiwala pa rin siya na mananalo siya sa isang laban. Plano niyang gumamit ng malakas na pag-atake sa kanya at binalaan siya na kapag iiwasan niya ito, mamamatay ang Forest Oni sa kanyang likuran. Ngunit tumugon si Makoto na wala siyang balak na umiwas at kukunin ang lahat na parang isang tunay na lalaki. Sinusubukan ng skeleton monster na sumpain si Makoto, ngunit siya ay lumalaban sa anumang abnormalidad sa katayuan dahil sa kanyang malawak na kakayahan sa mahika, at pagkatapos ay gumamit ng mahinang kopya ng kapangyarihan ni Miyo upang gamitin ang kadiliman upang i-absorb ang pag-atake. Kasabay nito, inubos niya ang lahat ng kapangyarihan ng skeleton monster at natalo siya, ngunit hindi siya pinapatay.
Habang nakaluhod ang skeleton monster, sinabi ni Makoto na i-interrogate niya siya mamaya, at pagkatapos ay lumitaw si Tomoy sa gitna ng karamihan at inilipat ni Makoto ang skeleton monster palayo gamit ang kanyang mahika. Ang Forest Oni ay natatakot sa kapangyarihan ni Makoto at itinuturing siyang isang tunay na halimaw ngayon. Ibinunyag ng mga matatanda ang kanilang plano sa takot na sinasabi na gusto nilang ibaba ang kanyang depensa sa panahon ng party at pagkatapos ay patayin siya ng palihim. Natakot si Makoto, ngunit pinutol ni Tamoy ang pag-uusap bago siya makapagsalita ng anuman. Nakilala ni Tamoy ang pinuno ng mga elves at tinawag siya sa kanyang pangalan, ngunit hindi matandaan ng chief elder na nakita niya na siya. Ipinaalala sa kanya ni Tamoy ang panahon noong bata pa siya, at halos umiyak siya at nagmakaawa sa kanya na gumawa ng isang hadlang sa paligid ng kanyang nayon. Napagtanto kaagad ng chief elder na siya ang dakilang dragon. Siya ay yumuko sa kanya at sinabi sa kanyang na bigla ang mga taga-nayon na gawin din iyon, at nalaman ni Makoto na tama ang kanyang hula. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tomo si Makoto bilang kanyang master at sinabihan ang Forest Oni na yumuko sa kanya sa halip, at lahat sila ay natigilan at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay bumalik sila sa demi-plane upang tanungin ang skeleton monster at tanungin siya kung ano ang kanyang layunin. Sumagot ang skeleton monster na gusto niyang maging isang Grant, isa sa mga taong may mataas na ranggo na nakahihigit sa lahat. Si Makoto ay nalilito, ngunit ang skeleton monster ay may ilang mga katanungan para sa kanya tungkol sa magic na ginamit niya kanina. Si Makoto ay tumugon na ito ay isang mahinang kopya lamang ng mahika ni Miyu ngunit ito ay hindi masyadong perpekto. Natigilan ang skeleton monster at sinabing ang trick na ginamit niya para talunin siya ay kumukuha ng napakalaking kapangyarihan, at parang gumamit ng missile para pumatay ng langgam. Ngunit sinabi ni Makoto na marami pa siyang iba kung saan nanggaling iyon. Ang skeleton monster ay nainis sa pagkakaiba sa kanilang mga level ng kapangyarihan, nagtantrum at nagtaas ng boses kay Makoto. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Miyo at Tomoy gamit ang isang talim na nakatutok sa kanyang leeg. Pinakalma ni Makoto ang kanyang mga alagad na babae at sinabihan silang huwag saktan ang skeleton monster dahil gusto niyang makipagnegosyo sa kanya. Tinanong niya ang skeleton monster kung mayroon siyang ilang mga magic books, gusto niyang bilhin ang mga ito, dahil ang kanyang spellbook ay ganap na binubuo ng isang piraso ng papel na ibinigay sa kanya ng isang orc girl. Ang skeleton monster ay ganap na nawasak nang malaman ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sarili at ng isang tao. Iminumungkahi ni Tamoy kay Makoto na sa halip na bumili ng libro, maaari niyang panatilihin ang skeleton monster bilang kanyang magic instructor. Pagkatapos ay tumingin si Tamoy sa skeleton monster, humihiling sa kanya na dahil gusto niyang maging Grant, dapat ay nakapagsagawa na siya ng sapat na pagsasaliksik upang malaman na may iba pang mga mundo sa universo na lampas sa kinokontrol ng Diyosa. Nagulat ang lahat, at ipinaliwanag ni Tamoy na sa pamamagitan ng paggawa ng maraming malawak na pagsasaliksik, maaaring malaman ng sinuman ang tungkol sa mga gawad sa mga taong may mataas na ranggo na malayang makapaglakbay sa pagitan ng iba't ibang mundo. Biglang nakita ni Makoto ang pag-asa na makabalik sa kanyang totoong mundo sa pamamagitan ng pagiging Grant, ngunit mabilis na dinurog ni Tamoy ang kanyang pangarap at ng skeleton monster, at sinabing imposibleng maging Grant sa ngayon. Matagal na ang nakalipas, ang ilang mga tao ay nakakita ng mga bitak sa espasyo at oras, at ginamit nila ang mga bitak na iyon upang pumunta sa ibang mga mundo. Ngunit karamihan sa kanila ay nanghinayang sa paglalakbay sa ibang mga mundo na masyadong hindi kaaya-aya kumpara sa kanilang mundo. Bilang kapalit, iilan lamang sa mga manlalakbay ang nagpasya na manatili sa mga bagong mundo at manatili doon upang magsimula ng bagong buhay tulad ng mga magulang ni Makoto. Iyon ay kung paano sila naging mga Grant pagkatapos makumplito ang kanilang paglalakbay, at hindi sila superior na tao bago umalis patungo sa kabilang mundo. Ang skeleton monster ay nadismaya bilang ang kanyang pangarap ay nadurog, ngunit si Makoto ay nagtanong kung ito ay posibleng mangyari kahit sa teorya lamang. Sumagot si Tamoy na posible nga, ngunit ang mga pagkakataong mabuhay sa paglalakbay sa ibang mundo, kahit na may pahintulot ng Diyosa, ay 10% lamang, at iyon ay karaniwang isang pagtatangkang magpakamatay. Ang skeleton monster ay nasaraan ng loob at sinabi na siya ay nagtrabaho hanggang maging isang buto, ngunit walang naging pakinabang sa pagsusumikap na ito. Iminumungkahi ni Tamoy na siya ay maging lingkod ni Makoto dahil siya ay mula rin sa ibang mundo, at dahil magkasama sila maaaring magkaroon ng pagkakataong makahanap ng daan patungo sa ibang mundo.
Bilang kabayaran, maaari siyang maging walking magic spellbook at guro para sa kanilang makapangyarihang master. Iniisip ni Makoto na siya at ang skeleton monster ay halos magkapareho sa maraming aspeto, kaya tinatanggap niya na gawin siyang alagad gamit ang ritual ng kontrata. Habang sinisimulan nila ang ritual, sa lalong madaling panahon ito ay naging isang daang pinangungunahan ni Makoto, at ang skeleton monster ay magiging alipin niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Habang tinatapos ang kontrata, napagtanto ni Makoto na hindi niya alam kung lalaki or babae ang skeleton monster dahil buto lang siya, at nang maging tao ito, nabigla si Makoto nang makita ang mahabang umaagos na buhok. Ngunit ang skeleton monster ay lumabas na isang gwapong lalaki na lumuhad sa harap ng kanyang bagong master. Sinabi ni Tamoy na siya ang magtuturo sa kanya kung paano maging isang mabuting lingkod, at bigla siyang na-stroke at nakaramdam ng matinding sakit, at pagkatapos ay isang malaking pagsabog sa di kalayuan ang umalangaw-ngaw sa lugar, at ang babaeng dragon ay umubo ng dugo habang sinasabi niya na nagkamali siya at nahimatay. Nag-aalala si Makoto, at sinabihan niya si Miyo na alagaan ang pagdurugo ni Tomo habang nagmamadali siyang makita ang pagsabog, kasama ang skeleton monster na hindi makatakbo ng maayos dahil hindi siya sanay na magkaroon ng katawan. Nag-aalok siya na manatili at gumamit ng malayo ang healing magic habang si Makoto ay nagpapatuloy, at nalaman na ang ilan sa kanyang mga mamamayan ay nasugatan sa pagsabog. Mayroong ilang mga orc na malubhang nasugatan, at isang bata ang umiiyak sa kanila. Gayun din, mayroong isang taong gagamba na ganap na nasunog, at kahit ang kanyang mga super regenerative na kakayahan ay hindi naging epektibo upang iligtas siya. Hinawakan ni Makoto ang kanyang katawan at nalaman niyang malamig na siya at wala ng buhay, at biglang pumasok sa isipan ni Makoto ang mga alaala ng kanyang unang alagang hayop na namamatay. Si Makoto ay takot na takot, ngunit ang skeleton monster ay nagsasabi sa kanya na ang taong gagamba ay medyo malubhang nasugatan ngunit siya ay hindi papatay, at ngayon sila ay dapat na parehong tumutok sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ginagamit ni Makoto ang kanyang healing ki, ngunit wala itong epekto sa taong gagamba, kaya, sa isang desperadong pagtatangka, gumamit siya ng isa pang layer ng healing ki sa kanya, at kahit papaano ay nagsimula itong gumana. Ang taong gagamba ay medyo naging okay, at sinabi ng skeleton monster na gagawin niya ang natitira at sinabihan si Makoto na alamin ang tungkol sa pagsabog. Nakita ni Makoto ang isang magic sa hangin, at pagkatapos ay lumapit sa kanya ang umiiyak na batang orc at sinabing nakita ng kanyang ama ang pagsabog, at sinusubukang pigilan ang mga tao sa pagnanakaw ng isang bagay. Tumakbo si Makoto at narating ang lugar ng pagsabog, nakitang may lumulutang na puting bagay sa kalangitan, at naramdaman ng isang adventurer sa kabilang panig. Mayroon ding iba pang mga puting bagay, at medyo hindi matatag ang mga ito, at nararamdaman niya ang presensya ng clone ni Tomoy, ang iba pang mga adventurer, at ang orc sa kabilang panig. Ang mga tarangkahan ay biglang nawala, at ang kamalayan sa loob nito ay naglalaho, at napagtanto ni Makoto na ito ang sinabi sa kanya ni Namiyo at Tamoy tungkol sa pagkawala ng presensya ng tao sa kamatayan. Ngunit isa sa mga adventurer ay buhay pa at sinusubukang iligtas siya para masabi niya sa kanya kung paano nangyari ang pagsabog. Habang ipinasok ni Makoto ang kanyang kamay sa loob ng puting tarangkahan, nakita niya ang mga alaala ng babaeng adventurer na nagpapasakit sa kanyang isipan at nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo ng kanyang buhay. Nalaman niya na ang adventurer ay isang tuso, at sakam na babae na naghagis sa bag ng daga demi-human na nakilala niya para mapalapit sa kanya. At nang makapasok siya sa lungsod, minamaliit niya ang mga orc at nagpa siya na magnakaw ng mga bagay sa halip na tumanggap ng mga regalo. Kasama ang kanyang grupo, nagnakaw siya ng mga bagay mula sa pasilidad ng waste disposal sa pag-aakalang ito ay mahalagang mga bagay, at nang makita ito ng batang orc, sinipa nila siya. Sinubukan ng isa pang orc at isang taong gagamba na pigilan sila para sa kanilang kaligtasan, ngunit inatake nila sila at pagkatapos ay naghagis ng isang bag para itaboy sila. Ang bag na iyon ay naglalaman ng isa sa mga singsing na sumipsip ng kapangyarihan ni Makoto at malapit nang ilabas ang lahat ng nakaimbak na energy, nang biglang gumamit ang clone ni Tamoy ng water wall para protektahan ang lahat. Ngunit ang pagsabog ay masyadong malakas at pinatay ang clone ni Tamoy, bukod sa iba pa, sa proseso, at pagkakita nito, nawasak ang isipan ni Makoto. Sa kabila ng lahat ng pinsala at pagkamatay, ligtas ang pangunahing salarin dahil pinrotektahan siya ng kanyang artifact ng kalasag, at ang pagsabog ay lumikha ng isang puting tragkahan na nagpabalik sa kanya sa bayan.
Iniisip pa rin niya ang mga armas na ninakaw niya nang palibutan siya ng hamog, at lumabas si Makoto na may pagbabante sa mukha nito. Iniinsulto ng babae ang kanyang hitsura, ngunit sa puntong ito, wala pakialam si Makoto at tumugon na siya ay lubos na nadismaya sa kanyang sarili dahil naisip niya na ang mga tao ay maaaring pahalagahan ang mabuting pakikitungo ng mga demi-human. Sinabi niya na ang babae lamang ang nakaligtas kahit na naging pangunahing kriminal, at sinabi niya na hindi patas na ang mga tao ay napakaswerteng nilalamat salamat sa grasya ng Diyosa. Sinabi ni Makoto sa babae na may nakakakilabot na mga mata na dapat ay pinatay niya siya at ang kanyang grupo noong una niyang napansin ang mga ito. Natakot ang babae, at bumunot siya ng espada, at inilabas din ni Makoto ang kanyang maikling espada. Umatras ang babae at sinabi sa kanya na huwag lumapit, pagkatapos ay bigla siyang inatake, ngunit hiniwa ni Makoto ang kanyang mga kamay, at ang babae ay gumulong sa sahig habang siya ay umiiyak sa sakit. Sinisipa at sinusumpa siya ni Makoto at kahit na magmakaawa ito sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Makoto na pinatay niya ang kanyang mga tauhan, at narito siya upang ihatid ang hustisya. Sinaksak niya ang babae, at nang mamatay ito, napagtanto ni Makoto na ito ang unang pagkakataon na pumuksa siya ng tao, at ginulo nito ang kanyang utak. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman nito, at umiiyak siya habang sumisigaw at nagdurusa. Kinabukasan, nagpanggap siyang maayos at nakibahagi sa libing ng napatay na mga orc at clone ni Tomoe, na ginawa sa tradisyonal na estilo ng orc sa pamamagitan ng pagsisindi ng bonfire. Sinisisi ni Makoto ang kanyang sarili sa pagiging walang muwang at nagtitiwala sa mga tao, na humantong sa kanilang pagkamatay. Pagkatapos nito, naglalaan siya ng oras upang pangalanan ang skeleton monster bilang Shaki at pagkatapos ay kinausap si Tomoe, na nagpapagaling mula sa mga pinsala kagabi. Tinanong ni Makoto kung paano niya magagamit ang kanyang likas na kapangyarihan at makita ang mga alaala ng babae, at iniisip niya kung nakibahagi rin ba siya sa bahagi ng kanyang alagad. Natatakot siya sa teoryang ito, at sa tingin niya ay isa siyang Dragon Spider Undead Hybrid, ngunit tinatawanan lang siya ni Tomoe. Ang iba niyang mga lingkod ay nagpapaliwanag na wala mula sa katawan or kaluluwa ng tagalingkod ang pumapasok sa kanilang master, at sa gayon siya ay hindi nagbabago. Gayun din, sa pagpapatibay ng emosyonal na ugnayan sa pagitan ng master at ng kanyang mga lingkod, magagamit niya ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit kadalasan ay nangangailangan ng oras upang matuto. Ngunit sa ilang mga emergencies, ang kapangyarihan ng isang lingkod na pinagkakatiwalaan ng master ay nagpapakita ng hindi mapigilan. Naiinggit si Miyo na higit na nagtiwala si Makoto kay Tomoe, at nahayag ang kanyang kapangyarihan, at habang nag-aaway sila tungkol sa pagiging malapit sa kanilang master, tinawag nila si Shaki na dagdag na lingkod lamang, na nagdulot sa kanya ng emotional damage. Pagkatapos ay naglibot si Makoto sa kanyang lungsod at nakipag-usap sa mga residente tungkol sa pagbabago ng mga hakbang sa kaligtasan, sa pamamagitan ng paglikha ng pader sa pagitan ng kanilang lungsod at ng tunay na pamayanan. Nalaman din niya na ang nasugatang taong gagamba ay mabilis na gumaling, at gusto niyang tingnan ng masayang babaeng gagamba ang kanilang lungsod mula ngayon sa pamamagitan ng pag-arte na parang isang taong adventurer. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga dwarf, at mayroon silang mga plano na pamahalaan ang basura ng mas mabilis at ligtas. Pagkatapos nito, pumunta si Makoto sa pamilya at mga kaibigan ng namatay na orc, na siya ring minsang pinagaling niya, at sinabi nila na kahit sino ay ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang master. At ngayon, nagpasya na si Makoto tungkol sa hinaharap ng demiplane. Pagkatapos ay pumunta si Makoto sa bayan, at sinabi ni Rick sa kanya ang tungkol sa Academy City ng Rosgard, ang neutral na lungsod na binanggit niya kanina. Ipinakita sa kanya ng negosyante ang mapa ng kanilang kontinente, na halos kamukha ng Japan, at medyo malayo ang neutral na lungsod, kaya kailangan niyang gumamit ng teleportation gate. Pagkatapos ay sinabi ni Makoto kay Rick na pinaplano niyang umalis sa lalong madaling panahon, at hahayaan niya ang kanyang mga kasamahan na pamahalaan ang tindahan dito. Nagpasalamat siya sa veteranong negosyante para sa lahat at humingi ng paumanhin, sinabi na nagsisinungaling siya tungkol sa maskara at ipinahayag na mayroon lamang siyang pangit na mukha. Natigilan si Rick, ngunit nagpanggap siyang ayos lang at sinabing nagpapasalamat pa rin siya kay Makoto sa pagligtas sa kanyang pamilya. Pero isa lang yung makagpanggap na compliment, at ikinumpara niya siya sa pangit na zombie version ng kanyang asawa.
Sa lahat ng bagay na inayos sa labas, nagpa siya si Makoto na kunin si Shaki bilang kanyang kasama sa Academy City dahil siya ay isang mahuhusay na researcher, at makakatulong sa kanya na matuto patungkol sa mundong ito at sa mga misteryo nito pati na rin sa Diyosa. Hindi masaya sina Miyo at Tamoy, ngunit sinuhulan niya sila ng mga recording ng kanyang mga alaala tungkol sa mga bagong K-drama series, at hiniling kay Miyo na alagaan ang kanyang tindahan habang si Tamoy ang magbabantay sa demiplane. Nagpaalam siya sa lahat sa kanyang lungsod at umalis para sa neutral na lungsod kasama si Shaki gamit ang isang teleportation spell. Ngunit nakita siya ng Diyosa na ginagamit ito, at pagkatapos ay bigla siyang pina-teleport sa ibang lugar gamit ang isang gintong sinag. Hindi siya mahanap ng kanyang mga lingkod, at sila ay natarante habang si Makoto ay nasa isang kaparangan at biglang may naramdamang papalapit sa kanya na may pagnanasa sa dugo. Huli na siyang nag-react para makaiwas sa pag-atake ng isang babaeng mandirigma na may malaking espada, at sinugatan niya ang kamay nito. Napagtanto ni Makoto na siya ay malakas at mapanganib, at wala siyang ideya tungkol sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Si Makoto ay nasugatan at nagpapanik ngunit pinapakalma niya ang kanyang sarili upang labanan ang dalawang umaatake. Sa tingin ni Makoto ay para silang isang demi-human, at nalilito sila kung bakit pinili ng Diyosa ang isang taong kasing pangit niya bilang kanyang utusan. Napagtanto ni Makoto na ito ay ginawa ng Diyosa pagkatapos ng lahat, at habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga lingkod, walang room respond sa kanyang mga telepatikong tawag. Hinatake muli siya ng babaeng mandirigma, at ginamit niya ang kanyang key barrier para harangan ang mga pag-atake nito at pagkatapos ay gumamit ng bowstring para pigilan ang pagdurugo ng kanyang kamay. Nalilito ang babae nang makita ang kanyang paggalaw, at tinanong niya ito kung hindi siya isang demi-human kundi isang chimera na nakabatay sa tao, at pakiramdam ni Makoto ay mas mababa iyon kaysa sa anumang insultong natanggap niya. Tinanong niya ang mga umaatake kung sino sila, at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Sofia ang Dragon Slayer at ang numero 1 adventurer sa kaharian. Ang kanyang partner ay ang Dragon Lancer na dapat ay patay na ngunit tinutulungan siya nito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang maging kanyang espada. Sinabi nila na sila ay kumampi sa mga demonyo sa digmaan at ngayon lahat ng tao ay kanilang mga kaaway kahit gaano pa sila kabait. Nataranta si Makoto saglit at hindi makapagbigay ng sagot sa babae. Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa pagsasabing ito ay isang digmaan, at ginamit niya ang kanyang pagtuklas na ki para malaman na isang malaking demonyong army ang naghihintay na umatake sa mga tao. Napagtanto ni Makoto na ito ang battleground sa huling digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at napunta siya dito dahil sa Diyosa. Iniisip ng mga umaatake na si Makoto ang lingkod ng Diyosa na pumunta rito upang pigilan ang hukbo ng demonyo na magmarcha sa unahan. At misyon nilang tapusin siya. Napagtanto din ni Makoto na hindi siya makakataka sa sitwasyong ito at naghahanda upang labanan sina Sofia at ang Dragon Lancer sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang coat sa agility mode. Nagpatawag siya ng mga fireball sa langit at pagkatapos ay pinaulanan sila ng mga fireball attack. Habang hinaharangan nila ang mga pag-ataking iyon, sinubukan ni Makoto na tumakas at magtago pansamantala. Pinahinto siya ng mga crystal magic sa kanyang daan at ang mga spike crystal ay lumitaw sa ilalim niya, at bahagya niyang iniiwasan ang mga ito. Higit pa rito, si Sofia at ang Dragon Lancer ay may perpektong koordinasyon, at ang dalawa ay nagpapalit ng mga posisyon na may mga kristal na lumulutang sa hangin upang maglunsad ng isang hindi inaasahang sorpresang pag-atake kay Makoto, na ginagamit ang kanyang ki para harangan ang kanyang pag-atake, ngunit isang paatake ang bumasag nito, at nalulupig na siya ng kanyang mga kaaway. Sinabi ni Sofia na wala siyang mga teknik at ang kanyang sobrang lakas na kapangyarihan ang tanging bagay na nagpo-protekta sa kanya. Iniisip niya na ito ay gawa ng Diyosa ng proteksyon, at para kontrahin ito, nagsuot siya ng demonyong singsing na maaaring magtanggal ng proteksyon. Ginagawa ng singsing ang trabaho nito, at iniisip ni Sofia na ngayon ay masyadong mahina na si Makoto para lumaban sa kanila, ngunit tumugon si Makoto na hindi siya nakakatanggap ng proteksyon sa Diyosa, at ang Dragon Lancer ay curious na ngayon. Tinanong niya ito kung bakit siya bumaba sa gintong sinag na ginagamit lamang ng Diyosa kung hindi niya ito utusan. Sumagot si Makoto na wala siyang alam, at walang dahilan para labanan sila. Ang mga umaatake ay tumanggi na makinig sa kanya at sa halip ay hiniling sa kanya na sabihin ang kanyang pangalan bago siya mamatay.
Ipinakilala ni Makoto ang kanyang sarili bilang isang level 1 merchant, at kinukutya siya ni Sofia. Sinabi na kung siya ay isang merchant, siya din ay isang waitress lamang sa isang inn. Ngunit gayunpaman, tutuparin niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Sa palagay ni Sofia ay magiging madali kung wala ang grasya ng Diyosa, ngunit nagpa siya si Makoto na ipakita sa kanila ang kanyang tunay na kapangyarihan at alisin ang kanilang kalituhan. Nakangiti si Makoto habang tinatanggal ang isang singsing, at lumabas ang kanyang matinding aura, na ikinagulat ng mga umaatake. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang pampalakas na ki para palakasin ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay ilabas ang kanyang nakatagong mahika para maglabas ng malakas na shockwave at isang mapanirang fire magic. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, tinatangay niya ang dalawang umaatake, pagkatapos ay nadetect ang mga ito gamit ang kanyang ki at inilabas ang kanyang trump card, isang espesyal na arrow na ginawa ng mga dwarf na palaging tatama sa target nito. Pagkatapos ay naglunsad si Makoto ng fire arrow at bumaril ng isang makapangyarihang lumilipad patungo sa dalawang umaatake, na lumulusot sa usok at alikabok. Handa silang dumpensa laban sa pag-atake ni Makoto, ngunit hindi nila inaasahan ang mangyayari. Ang arrow ay nahahati sa maraming mas maliliit na piraso sa kalangitan, tumusok sa kanilang mga shield at matagumpay na nasira ito at sila ay tumilapon palayo. Sumunod ay ginamit ni Makoto ang kanyang pana ng tubig, at ngayon ay nakilala na ng Dragon Lancer na siya nga ay isinumpa ng Diyosa, at nang kinutya nila siya ito ay lalong nagpalakas kay Makoto. Inilunsad ni Makoto ang arrow ng tubig, at sinabi ng Dragon Lancer na ang tubig ay ang kanyang malakas na elemento din, at lumikha siya ng isang hadlang upang ihinto ang arrow, ngunit habang ang dalawang water element ay nagbanggaan, nalaman niya na ang talento ni Makoto sa paggamit ng water magic ay mas malakas kaysa sa kanya, at siya ay nagyelo bilang isang resulta. Medyo nasiyahan si Makoto na siya ang nanalo, ngunit muli siyang inatake ni Sofia, at iniwasan niya ang kanyang mga unang pag-atake, ngunit pagkatapos ay tinuya siya nito at hinamped siya mula sa direksyon na hindi niya kayang iwasan, at nagpa siya si Makoto na gamitin ang kanyang arrow para harangan ang pag-atake. Ang teknolohiyang Dwarven ay nagpapatunay na higit na nakahihigit sa espada na ginawa mula sa kapangyarihan ng Dragon Lancer, at ito ay nabasag na nagiiwan sa Dragon Boy na sumisigaw sa sakit. Bago ipagdiwang ni Makoto ang kanyang tagumpay, sumugod si Sofia sa kanyang likuran at sinubukan siyang sakalin at i-suffocate. Lumilikha ang Dragon Lancer ng mga kristal sa kalangitan at nag-teleport si Sofia sa kanila, dinadala siya sa mas mataas hanggang mapunta siya sa pinakamataas na bahagi at pagkatapos ay ibinaba si Makoto mula sa taas na iyon, habang dinadala siya ng kanyang kasamahan sa kaligtasan. Habang nahuhulog siya, naisip ni Makoto na ang mga kristal sa kanyang daan ay mas mapanganib kaysa sa taas, kaya gumamit siya ng mga fireball upang basagin ang mga ito sa lupa. Tiwala sina Sofia at Dragon Lancer na mananalo sila, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang kalangitan na kumikinang, at pagkatapos ay umuulan ng fireballs mula sa langit na inaatake ang dalawang umaatake, ang mga hukbo ng tao at demon ng sabay-sabay. Naabot na ni Makoto ang taas kung saan nakikita niya ang kanyang mga kaaway, at ginamit niya ang kanyang huling pag-atake upang talunin sila. Inalis niya ang lahat ng kanyang singsing na puno ng nakaimbak na mahika at pinagsama-sama ang mga ito sa Dwarven Arrow at elemento ng tubig, upang lumikha ng pinakamalakas na pag-atake na kaya niyang pamahalaan, at habang inilunsad niya ito, masyado siyang nakafocus at naglalaho sa kalagitnaan ng langit. Ang arrow ay nagiging talagang malaki, at habang ito ay tatama sa lupa, ang mga singsing ay isa-isang nasira, at lahat ng nasa kanilang hanay ay nag-freeze bago maganap ang isang higanteng pagsabog ng tubig, na pagkatapos ay mabilis na natapos. Ang pag-atake ay lumikha ng isang crater, at ang natitirang enerhiya ay nagiging tubig, na lumilikha ng isang bagong lawa kung saan nakalutang sina Sofia at ang Dragon Lancer. Matapos halos hindi makaligtas, iniisip nila na si Makoto ay namatay din, at iniisip ni Sofia na kung hindi siya patay, siya mismo ang papatay sa kanya. Nagising si Makoto sa kanyang kwarto sa demi-plane, napapaligiran ng kanyang dalawang magagandang alagad na natutuwa nang makita siyang ganap na gumaling. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tamoy ang tungkol sa Dragon Lancer na hindi namamatay at sa halip ay naging kasamahan ni Sofia, at pareho silang pumanig sa mga demonyo at inatake siya. Iminumungkahi ni Shaki na malamang na pinilit ng Diyosa si Makoto na labanan ang mga demonyo, sa pamamagitan ng pag-hijack sa teleportation gate at pagpapadala sa kanya sa larangan ng digmaan.
Si Makoto ay sumang-ayon at sinabi na siya ay masyadong hindi handa na harapin ang Diyosa, at sa gayon ay nais niyang pumunta sa akademya kasama si Shaki at matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa mahika sa lalong madaling panahon. Nais ding sumama sa kanya ni Tamoy at Miyu, ngunit kinumbinsi niya sila sa pagsasabing sila ang kanyang mga trump card at dapat niyang protektahan ang mga ito mula sa Diyosa. Namumula ang mga babae sa pagtanggap ng papuri na ito at tinanggap ang kanyang desisyon, na hinihimok siyang tawagan sila kapag dumating na ang oras para sa isang aksyon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tamoy kay Makoto ang kanyang bagong maliit na clone, na halos kapareho ng nauna ngunit may ibang kulay ng buhok. Sinabi niya na ginamit niya ang isa sa mga magic ring ni Makoto bilang core para likhain ang clone na ito para maging mas malakas siya at hindi mamatay katulad ng nauna. Naaalala ni Makoto ang kanyang oras sa nakaraang clone, naging emosyonal siya at nagpa siya na pangalanan siyang Koumei. Sinamantala ni Tamoy ang pagkakataong ito at sinabi na dahil ginawa ang clone mula sa pagsasama-sama ng kanilang mana, siya ay para na rin nilang anak at si Miyo ay nagagalit dahil sa pagseselos. Pagkatapos, kinuha ni Tamoy ang Forest Ones upang maging mga mamamayan ng Demiplane, at sila ay sumasailalim sa matinding pagsasanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga lizardmen at mga orc. Sa kabilang banda, ginampanan ng babaeng may pink na buhok ang papel ng taga-entertain sa lungsod, at kumilos siya na parang isang magandang teenager na babae na mahirap tanggihan ng mga adventurer. Sa wakas ay nagbukas na rin ang tindahan ni Makoto sa Merchant City, at maraming tao ang nagkakagulo tungkol sa mga demi-human na empleyado doon. Nagbebenta sina Irene at isang dwarf sa harap ng tindahan, at kinuha ng dwarf ang sandang ng isang customer nang walang pahintulot at nagreklamo na masama ang kondisyon nito, pagkatapos ay agad itong inayos ng walang bayad at ibinalik ito pagkatapos suriin ito ni Miyo. Ang lalaki ay nagulat sa talas nito at nasugatan ang kanyang pisngi, at pagkatapos ay hinagisan siya ni Irene ng isang nakapagpapagaling na gamot na nagbebenta ng kanilang malawak na hanay ng mga kalakal. Ngayong nasisiyahan na ang mga tao sa mga kamanghamanghang produkto na ibinebenta sa murang presyo, nakakakuha ito ng mas maraming customer, kabilang ang mga dating kaaway at kaibigan. Habang pinagmamasdan ni Tamoy at Gray ang tindahan mula sa malayo, iniisip ni na nagiging matagumpay ang tindahan. Pagkatapos nalaman niya ang tungkol sa mga nasawi sa pakikipaglaban nila ni Sofia at Dragon Lancer sa Diyosa na puwersahang ipinadala si Makoto. Ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para pangalagaan ang dalawang kalaban, ngunit hindi niya namalaya na ang hukbo ng tao at ng demonyo ay nahaharap din sa maraming pagkatalo dahil doon. Nalaman din niya na may dalawa pang tao mula sa Earth dito na mga bayaning pinili ng Diyosa, at pagkatapos ng huling labanan, sinimulan siyang tawagin ng mga tao bilang ikatlong bayani. Bumalik sa Demiplane, iniisip ni Makoto ang kanyang mga magulang at ang kanyang crush na umiyak dahil sa kanya, at nangako siyang magiging mas mabuting tao. Sa pagdating ni Emma para ihatid siya sa kanyang farewell party, naalala ni Makoto na nagsimula ang lahat ng makilala niya ito, at sa palagay niya ay hindi naman masama ang buhay sa ibang mundo. Ngunit pagkatapos ay nakita niyang nag-aaway muli sina Miyo at Tamoy at si Shaki sa lupa, walang magawa, at binawi ang sinabi niya. Sa palagay niya ay hindi masyadong maganda ang kanyang kinabukasan sa ganap na ito, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matuto ng higit patungkol sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay humanap ng paraan pauwi.